Okay, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafara wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar asy-syafi'ul musyaffa' fil mahsyar sallallahu alaihi wa ala ashabihi man ittasalat aynun binadhar wa sami'at udhunun bi khabar. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya ang ating nag-iisang Panginoon, ang karapat-dapat sambahin. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa atin ang kapayapaan, katiwasayan, kapanatagan sa ating mga puso, at gayon din ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang rahmah, ang maghfirah sa atin. At gayon din mga kapatid, naway pagkalooban tayo ng Allah ng malawak na pangunawa sa ating din at pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah mga kapatid, ay ating ipagpapatuloy ang ating pagtatalakay, ang ating diskusyon na may kinalaman sa sirah. At bago natin talakayin ang mismo talagang kasaysayan o history ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalakip ang history ng kanyang mga tribo, kanyang lugar at angka na pinanggagalingan. So narapat muna nating tapusin ang ating umpisahan na walang iba kundi ang pagtatalakay hinggil sa aspeto ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At least bago tayo mag-start talaga sa Sirah an-Nabawiyah, at least nagkaroon tayo ng idea at napamahal sa atin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napalapit sa ating mga puso, lalo dahil sa nalaman natin ng mga pag-uugali mula sa kanya, sa kadahilanan lahat ng aspeto ng ating buhay, ang pinakamainam na maging huwara natin bilang mga mananampalataya at in general sa lahat ng mga tao ay walang iba kundi ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At payo ko sa aking sarili mga kapatid, ay tunay na ito ay magiging walang saysay ang mga ating mga kaalamang nakukuha mula rito sa pag-aaral mula sa mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi natin pagsusumikapan na siya ay gayahin, kung hindi natin pagsusumikapan na siya ay gawing huwaran ika nga sa ating buhay sa lahat ng ating mga ginagawa. Ano pat ang kangasilbing kung hanggang pakikinig lamang tayo at tayo ay hindi nag-effort at hindi nag-strive sa pagsunod sa kanyang mga sabihin nating mga ginagawa at sa kanyang sunnah. So I think dito natin itinapos itong last natin discussion nung nakaraang linggo, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay qudwa ng hilm at saka ng afu. Okay? So walang duda mga kapatid, isa sa mga dito, nais ko lamang ibalikan to sapagkat napapanahon itong yung bagay na ito. So pakatandaan natin ay pinuri mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa tinatawag na bagay na iyan. Kaya sinabi ng Allah, fabima rahmatim minallahi linta lahum, diba? Linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Diba? Dahil sa awa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo at sa iyong mga tagasunod Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagkaloob ng Allah sa iyo ang pagiging mahinahon sa iyong pakikitungo sa kanila. At kung naging masama lamang ang iyong pag-uugali, ang iyong budhi sa kanila at naging matigas ang iyong puso, walang duda lalayo sa iyo ang iyong mga tagasunod. Kung gayon, huwag mo silang sisihin sa nangyari sa kanila noong time sa nangyari sa Uhud, at hilingin mo na lamang sa Allah ang kapatawaran sa kanila. At sumangguni ka sa kanila sa mga pangyayari na kailangan mo ang kanilang mga payo. So walang duda mga kapatid sa panampalatayang Islam. So bilang Muslim at bilang naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narapat na taglayin natin yung pag-uugali na ito. Dahil unang-una, tayo ang magyayaman kapag tinaglay natin ang pag-uugali na ito.
tayo ay marunong magpatawad, tayo ay marunong sabihin natin na, di ba, kung gusto natin patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan marunong tayo magpatawad at umunawa sa ating kapwa, higit lalo sa kapatid natin sa pananampalataya. Okay? At yan ay isang payo sa aking sarili at gayon din sa atin lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Dahil kapag tayo ay naging matigas at hindi tayo marunong magpatawad at mag-overlook ng mga pagkukulang ng ating kapwa, higit lalo sa ating pananampalataya, ay tunay na walang magkakagusto sa atin maliban lamang sa katulad natin. Walang magkakagusto mula sa mga tao, na kung saan nagmamahal ng kapatawaran, at gayon din ay walang magkakagusto sa atin mula sa mga mananampalataya. Kaya naman, payo ko sa aking sarili, gayon din sa atin lahat, at tayo ay sikapin natin na tayo maging tulay sa kabutihan. Tayo ang maging tulay sa pagpapalapit ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo maging tulay sa mga tao para sa ganun ay sumunod sa sunnah at mapalapit ang tao sa sunnah. Wag nating hayaan na yung bridge na ito ay putulin ng syaitan. Wag na nating hayaan na yung tulay na ito na ating binubuo para ang isa't isa sa atin ay magmahalan sa Allah at gayon din ay mapalapit sa sunnah ay sirain ng syaitan. Kaya naman mula kay Anas bin Malik radhiyallahu an, isa sa mga character ni Propeta sallam na nakasaad sa hadith, 'di ba? Yung hadith na ating binanggit na ako ay naglalakad kasamang Propeta sallam at siya ay nakasuot ng isang balabal na najrani na may magaspang na gilid. Isang badu ang lumapit sa kanya at siya ay hinilan niya ng kanyang balabal ng mahigpit na pagkakahila. Kaya tiningnan ko ang gilid ng liig ng Propeta sallam at ang gilid ng balabal ay nag-iwan ng marka sa liig mula sa malakas na pagkakahila nung badu na ito. Sinabi niya pagkatapos, "O Muhammad, bigyan mo ako ng ilan sa kayamanan ng Allah na mayroon ka." Kaya naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumingin sa kanya at tumawa lang at inutusan na bigyan siya ng ilan. So, mga kapatid, wallahi ang napaka-ginto ang ugali ni Propeta sallam, ang kanyang pakikitungo, higit lalo sa kanyang mga sa mga nasasakupan niya, sa mga taong nasa paligid niya. Ito man ay uneducated, siya man ay educated, di ba? Siya man ay sabihin nating badu o siya man ay sabihin nating hindi badu, kafir man o maging sa tinatawag na sabihin nating mga mananampalataya. Higit lalo sa mga mananampalataya ay doble-doble ang kanyang sabihin natin ay pag-consider sa anumang mga loopholes, kumbaga, na nanggaling sa mga kapatiran at nanggaling sa mga ibang tao. At gayon din, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay qudwa, siya ay huwaran ng haya. Siya ay huwaran ng haya. Ang haya, yun po yung modesty, yung pagkamahiyain. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa laysay ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an, na kanyang sinabi, "Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-'adhra fi hidriha fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi." Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas matindi pa ang kanyang hiya. Mas matindi pa ang kanyang hiya kaysa sa birhen, kaysa sa isang dalaga na nasa loob ng kanyang kwarto, nasa loob ng kanyang silid. Kapag nakakita siya ng isang bagay na hindi niya nagugustuhan, nalalaman namin sa kanyang mukha. So, nakasaad sa ibang hadith, kapag siya ay nakakita sa isang bagay na hindi niya nagugustuhan at ito'y kinamumuhian niya, mamumula ang kanyang mukha na kagaya ng pinigaang granada. Yung prutas na granada, yung pomegranate. Pag piniga mo ito, ang labas nito ay walang duda ay kulay pula. Ganun ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namumula siya kapag nakita niya sa isang bagay, sa isang tao man o kay sa isang gawain na hindi niya nagustuhan. Namumula ang kanyang mukha. Nagbablush on ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Yung iba ay magbablush on lamang kapag nakakita ng alam mo na, yung mga crush na yan. Pero pag nakakita siya ng mga di bagay ni maganda, hindi siya nagbablush on, di ba? Natutuwa pa siya. Pero ang Propeta sallam, sa iba siya nagbablush on. Nagbablush on ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mukha kapag hindi niya nagustuhan ang isang bagay at nakikita niya ang isang bagay na kung saan ay
hindi pwede at hindi maganda. So yun mga kapatid, so ang propeta Muhammad SAW, grabe ang kanyang tinatawag na hiya. Pero mo, alam natin yung isang dalaga, ang isang babae na kung saan ay isang birhen na nasa loob ng kanyang silid na nagkukulong lamang dahil sa nahiya siyang lumabas, nahiya siyang magpakita, nahiya siyang magsalita. Higit pa dyan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Kaya naman nakasaad sa ibang salaysay ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya marunong manigaw, hindi siya marunong maglakas ng boses sa mga souk, sa mga daanan, sa mga pamilihan, di ba? Sapagkat ito ay gawain na kung saan ay may consider at may turing ng mga tao na sabihin natin ay balahura, kumbaga, o kaya sabihin natin ay walang modo, di ba? So ang propeta sallallahu ay meron tinatawag na modo. Of course, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay qudwa, siya ay halimbawa, siya ay huwara ng syafaqah. Ang ibig sabihin ng syafaqah, ng kabutihan, kagandahang loob, at rahma, habag at sakaawa. Yan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng Allah, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." At hindi ka namin ipinadala, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng nilikha, na kung kaya sino man ang maniwala sa iyo ay liligaya at maliligtas, at ang sino man ang hindi maniwala sa iyo ay magdadalamhati at mabibigo. Walang duda mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Kaya naman, kung tayo ay talagang naniniwala sa propeta Muhammad sallam, so bakit tayo minsan nagdadalamhati at minsan tayo ay nabibigo? Diba? Ibig sabihin nun, hanggang paniwala lamang tayo at kulang tayo sa paggawa. So kinakailangan ay gawin natin kung ano man ang sunna ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang tayo maging maligaya at upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan mula sa kapahamagan sa mundo man at maging sa kabilang buhay. Mula kay Abu Dhar radiyallahu an, na kanyang sinabi, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatan faqara'a bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha wa yasjudu biha. In tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Falamma asbaha qultu ya Rasulullah ma zilta taqra'u hadhihi al-aya hatta asbahta tarka'u biha wa tasjudu biha. Qala inni sa'altu rabbi syafa'ata li ummati fa'ataniha wa hiya na'ilatun insyaallah liman la yushriku billahi syai'a. So ang yung wala sa laysay ni yun nga ni Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu, isang gabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin at nagpatuloy sa pagbigkas ng aya ng talata na kung saan ito ay matatagpuan sa tinatawag na Suratul Ma'idah chapter 5 verse 180 ng banal na Quran. So yun, patuloy niya itong binibigkas ang aya na ito. Ano bang kahulugan ng aya mga kapatid? Sinabi ng Allah, kung paparusahan mo sila, O Allah, sila ay mga alipin mo. Ganun ka mahabagin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron siyang rahma sa kanyang ummah. Ayaw niya, sa totoo lang, ayaw niyang maparusahan ang kanyang ummah kung siya lang ang masusunod mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, sabi niya, siya ay nakiusap sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung paparusahan mo Allah sila ay mga alipin mo, O Allah, at ikaw ang nakakaalam ng mga katayuan nila. Ginagawa mo ang anuman na iyong nais sa kanila sa iyong pagiging makatarungan, at kung magpapatawad ka dahil sa iyong awa sa sinumang humarap o dumulog sa iyo, na dala-dala niya ang lahat ng kadahilanan upang siya'y mapatawad, walang pag-aalinlangan. Ikaw ay Al-Aziz, ang kataas-taasan at punong-puno ng karangalan, na ganap na makapangyarihan na walang sino man ang makagagapi sa iyo. At ikaw ay Al-Hakim, ang ganap na maalam sa iyong panukala at sa iyong pag-aatas. So kaya nga, ito, nung nagpatuloy ang propeta sallam at laging binabanggit yung aya na ito sa kanyang pagdarasal, sa kanyang panalangin, kahit nang dumating ang umaga, hanggang sa dumating yung umaga talaga, tinanong ko siya tungkol dito. Usugon ng Allah, ipinagpatuloy mo ang pagbabasa sa aya na ito hanggang sa dumating ang umaga. Niyuyuko mo ang sarili mo rito at nagpapatira pa ka rito. Siya ay tumugon. Sabi niya, katotohanan, hiniling ko sa aking Panginoon na pahintulutan akong mamagitan para sa aking ummah, para sa aking nasyon. Kaya naman ito ay pinagkaloob niya sa akin
ang aking kahilingan at ito ay matutupad sa kapahintulutan ng Allah para sa sinuman na hindi nagtatambal ng pagsamba sa Kanya. Kaya naman, ibig sabihin mga kapatid ay yun yung patunay nga na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay he was concerned nga sa atin, sa bawat isa sa atin. 'Di ba? Iniisip niya tayo mga kapatid. Noon pa man, iniisip niya tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung papaano tayo mailigtas mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At wallahi, dahil sa pangyayari na yan at dahil sa tinatawag na dua na yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapalad ang sinumang namatay na nasa kanya ang tauhid. Ang mahalaga, hindi siya nag-shirk kapag siya ay namatay. Bakit? Dahil sa intercession na ito, dahil sa syafa'ah na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na iligtas ng Allah at iahon mula sa impyernong apoy ang nagtatangan ng tauhid at namatay, na kung saan wala sa katayuan ng shirk na makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Pero tayo, nasaan tayo mga kapatid? Nasaan tayo sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diba? Nasaan tayo sa pagsabuhay ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa ating mga pag-uugali, sa ating mga sinasabi, mga salita, sa ating mga kinikilos, sa ating mga pakikitungo, sa ating mga, sabihin natin, mga normal na gawain bilang mga tao. Dahil lahat ng aspeto ng ating buhay, mga kapatid, lahat yan ay nasasaklawan ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Tayo ay walang concern sa sunnah ni Propeta sallam. Bagkus tayo mismo ang nagwawasak, kumbaga. Okay? Tayo mismo ang pumipinsala at sumisira sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyadan billah. Di ba? Kaya mapalad yung mga taong na kung saan ay patuloy na isinasabuhay at nagsasabuhay ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Malik bin Al-Huwairith radiyallahu an, na kung saan sinabi niya, ataytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Dumating kami sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at kaming lahat that time ay mga kabataang lalaki. Ay may mga kabataang lalaki na halos magkakapantay ang edad. Halos magkakaparehas ang edad mula sa tribo ng Banu Layth. Nanatili kaming kasama niya sa loob ng 20 gabi. So 20 nights mga kapatid, para tong PBB, no? Magkasama sa loob ng bahay, kumbaga, o ng isang lugar mga kapatid. So prophetic tradition nga lang. So, itong mga binata na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam, sila yung mga binata, sila pa yung mga walang asawa, walang pang pamilya, bagkus ay sila ay humiwalay sa kanilang pamilya para lamang makasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa tribo ng Banu Layth. Kahit nanatili sila kasama niya sa loob ng 20 gabi, at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lubos na napakabuti. Siya ay lubos na napakabuti at napakamaawain at napakamahabagin. Nang maramdaman niya ang aming pananabig, sabi ni Malik bin Al-Huwairith, nang maramdaman niya, nung nafe-feel na niya, nasa sense na niya, di ba? Naaamoy na niya ang aming pananabig, ang aming pagiging pagkamis, kumbaga, sa aming pamilya, kanyang sinabi sa amin, maaari na kayong bumalik at kayo ay manatili kasama nila. Sila ay inyong turuan at kayo ay magdasal. Masya Allah, tabarakallah. Kahit kapag dumating ang pagdarasal, isa sa inyo ang magsasagawa ng adhan, which is yung pagtatawag sa pagdarasal para sa inyo, at ang pinakamatanda sa inyo naman ang mamumuno sa pagdarasal, mga kapatid. So, ganun ang propeta Muhammad. Isa lang yan sa mga naislaysay ng mga hadith kung paano siya magkaroon ng habag, paano siya magkaroon ng awa sa kanyang mga nasasakupan mula sa pinaka matanda hanggang sa pinakabata, at mula sa pinakamataas sa tao hanggang sa pinaka sabihin nating maliit na tao. At gayon din mga kapatid, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay kudwa, siya ay ating huwaran sa pagpapanatili ng pagpapahalaga sa mga nakaraang relasyon, sa mga nakaraang tinatawag na relasyon, di ba? Mapapasana all ka talaga. Mula sa laysay ni Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi niya,
ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha ash-shata thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijata fa rubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fi ad-dunya imra'atun illa Khadijah fayaqulu innaha kanat wa kanat wa kana li minha waladun. So sinabi ni Aisha radhiyallahu anha bilang ano ba, para siyang bilang isang tinatawag na babae, normal na saluubin ika nga sa kanyang sarili, di ba? Kaya naisalaysay niya yung kanyang saluubin. At yung saluubin na ito ay may kinalaman sa tinatawag na jealousy, kumbaga, di ba? Paninibugho, di ba? Sa mga nangyayari sa mga kaganapan, di ba? Kaya naman, sabi niya, hindi ako nakaramdam ng paninibugho, ng selos, sa alinman sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tulad ng paninibugho ko kay Khadija kahit na hindi ko siya nakita. Kasi siyempre, hindi naman talaga nakita, hindi naabutan ni Aisha si Khadija radhiyallahu anha. Ngunit, sa kabila nito, siya ay madalas na binabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So normally, siyempre, 'di ba, kahit naman sino pag nilagay sa katayuan ni Aisha, talaga namang magsiselos talaga. Bakit nandito ako? Bakit siya yung binabanggit mo? 'Di ba? Ako na ba ay walang puwang at siya ba ay yumao na siya? Bakit hindi mo siya makalimutan? Bakit hindi ka pa makapag-move on? Kung ano mga sasabihin ba? Dahil sa sobrang tinatawag na selos. Maaring masigit pa doon na sasabihin ng sino mang babae na inilagay doon sa tinatawag na sabihin natin. But don't get profit wrong, mga kapatid sa panampalatayang Islam. 'Di ba? Lahat ng mga ginagawa ni Prophet sallam ay merong hikmah. At hindi mo pinasabihin na hatulan sa ano ba yan? Napaka-unfair man ni Propeta Muhammad kasi bakit pa binabanggi si Khadija sa harapan ni Aisha? Di ba, samantalang wala na si Khadija? Bakit ganun? So, wag mong sabihin nating isipin ng mali ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil lahat ng kanyang mga ginagawa ay mayroong hikmah, mayroong tinatawag na wisdom, di ba? At hindi siyempre layunin niya na pagsilusin niya si Aisha radhiyallahu anha, hindi katulad ng karamihan sa atin ngayon, di ba? Gagawa ng paraan para magselos yung isa, di ba? So, hindi po mga kapatid sa panampalatayang Islam, hindi ganun kasi mayroong hikmah, mayroong wisdom kung bakit ito nangyari upang turuan tayo, upang sa ganun ay ma-realize natin yung mga bagay-bagay, di ba? Kaya naman, so yun nga ang nangyari sa kanya, binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madalas kamo na binabanggit si Khadija sa harapan ni Aisha radhiyallahu anha. Ito ipatunay lamang na hindi nakakalimot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga gandang mga nangyayari sa kanyang mga past relation, kumbaga, okay, relationship sa mga naunang asawa niya. Hindi na kinalimutan yun. Bagkus kapag mayroon siyang mabuting naiambag at mayroon siyang sabihin natin natatanging character, natatanging pag-uugali, meron siya, ay inaano yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Binabantog yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi siya nakakalimot ng kabutihan. Di katulad natin ngayon na isang pagkakamali lamang ay wala na, nakalimutan ng lahat ng kabutihan ng isang tao, di ba? Yan the reality check yan. No? At sabi pa ni Aisha radhiyallahu anha, at sa tuwing siya ay nagkatay ng tupa, hihiwain niya ito, hahatiin niya ito ng bahagi, ng tinatawag na bahagi, at ipapadala niya ang mga ito sa mga babaeng kaibigan ni Khadija. Diba? Kung sino yung naging malapit kay Khadija noon, hindi pa rin yun nakakalimutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, pinagpatuloy niya yung tinatawag na ugnayan ng sabi ng komunikasyon, kung sino man yung naging link, doon sa kanyang nakaraang asawa, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kahit minsan nga, sinabi ko sa kanya, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, para bagang wala nang babae sa mundo, no? Maliban kay Khadija, di ba? Bakit siya nalaang? Bakit nasaan ako? Diba? Ganun. Ay, alam mo naman babae. Kahit sasabihin niya si Khadija. Kaya, yun, siyempre, yung kanyang saloobin na ito, hindi niya tinatago. So, ito ay pinapakita talaga niya kay Propeta nagsaselo siya. Diba? Siya ay nagsiselos at hindi mapigilan yun dahil siya ay tao lamang. Dahil siya ay tinatawag na babae nilikha ng Allah na mahina. At dahil dito napansin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabihin agad doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa ganun hindi ma-misinterpret ni Aisha, si Khadija,
'di ba, kung ano yung kabutihan ni Khadija para ma-realize ni Aisha yung tinatawag na kabutihan ni Khadija. Kaya si Khadija ay ganito at ganyan. Ibig sabihin, siya ay nagsasabi ng mga salitang papuri tungkol sa kanya. At mula sa kanya ay nagkaroon ako ng mga anak. Okay? Nagkaroon ako ng mga tinatawag na anak. Of course, si Aisha, ibang pangunawa ni Aisha. Bukod sa, alam natin, given na yung tinatawag na selosa kasi babae. Pero, iba yung pangunawa ni Aisha sa mga bagay-bagay. Diba? Kasi kung ibang babae pa ito, no? Sorry kung mayroon man tayong matatamaan, servisyon totoo lamang, kapatid. Ito ay trabaho lamang at pagpapaliwanag lamang tayo. At wala tayong personal dito na assault, ika nga, na pag-atake sa sinumang personalidad. Malinaw? Subalit, kung ilalagay natin yung karakter ng ibang babae sa pwesto ni Aisha, maaaring sabihin niya na ay ano ba yan na tinatawag na o siya nagkaroon ng anak, so ako wala akong anak, ganyan para sa iyo. Ganun mga bagay ba? 'Di ba? Sabi natin magbubunga nga. 'Di ba? So doon ka na lang sa kanya. Asawahin mo na, balikan mo ulit yung patay, mga ganun. La haula wala quwwata illa billah. So hindi yung bagos si Aisha radhiyallahu anha na unawaan yung bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. 'Di ba? Bagos siya mismo nag-adjust, ika nga. Siya mismo tinatawag na adjust. Kaya nga sa ibang salaysay, pagkatapos sabihin yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mula noon hindi na ako nagsiselos pa kay Khadija. Kasi nalaman niya, naintindihan niya kung bakit gano'n na lamang yung papuri yung puri ni Propeta sallallahu kay Khadija radhiyallahu anha, 'di ba? Na isabihin, hindi pwede kahit pa sa pagitan ng mag-asawa, hindi pwede yung tinatawag na sabi natin na magtataasan sila na ako yung pinakamainam, kailangan ako yung pinakamainam sa kanya, ganyan. Hindi. Kailanman. Sa totoo lang po, subhanallah. Sa totoo lang ay yun nga nung sila nangyari sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that time is siya ay nag-i'tikaf at nakita ni Prophet sallallahu kinaumagahan, bakit ng daming mga tulda? Kasi nga bakit sila nagkukumpiti sa isa't isa kung sino ang mas malapit kay Prophet sallallahu. Kaya sabi na, iniwan sila ni Prophet sallallahu. Diyan na kayo. Okay? At ako'y puputulin ko ng i'tikaf ninyo kasi bakit iba ang inyong layunin. Ang inyong layunin, nagsasagawa kayo ng i'tikaf para sa bakit? Dahil para kayo ay magkupitin siya ika nga sa isa't isa, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Anyway, napunta tayo sa pag-aasawa, pero ito ay nagpapatunay ika nga na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kudwa, ay huwaran sa pananatili at pagpapahalaga sa mga nakaraang relasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya itinatapon kung ano yung mga magandang ginawa ng mga tao na kung saan involved sa kanya. Higit lalo ang kanyang tinatawag na mahal sa buhay. At the same time, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay kudwa, siya ay huwaran ng tawado, siya ay huwaran ng kagandahang loob, siya ay huwaran ng kapakumbabaan. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." At maging malumanay ka, o Muhammad, sa iyong pakikitungo at pananalita. Ito'y payo ko sa aking sarili at sa ating lahat, mga kapatid. Wallahi, minsan ang dila natin kapag hindi natin nabantayan at pag hindi natin nakontrol, tayo ang kukontrolin ng dila natin. So wag nating hayaan na tayo ang makontrol ng dila kasi ang dila ay maliit lamang ikukumpara mo sa ibang bahagi ng ating katawan. Diba? Kung ikumpara natin sa ibang bahagi ng ating katawan. Kaya, tayo, bago pa ito ang mag-control sa atin, tayo dapat ang mag-control sa kanya, sa tinatawag na dila natin. Once na kapag ito ay nirelease natin, pinakawalan natin, na hindi natin nababantayan ng ating dila, wallahi, maaring ikamatay ng tao yan, o kaya ikamatay ng taong nagsasalita. Ilan na ba ang taong namatay dahil sa dila? Okay? Ilan na ba ang taong namatay dahil ilan na ba ang taong napinsala dahil sa tinatawag na dila? Ilan na ba ang nagkaaway-away mula sa mga pamilya, magkakaibigan, magkakakilala, magkatrabaho, magkasamahan, at iba pa ng dahil sa tinatawag na dila? Wallahi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na yung dila na ito ay kung hindi tayo tatagain ng tinatawag na na sabihin natin na kung hindi tayo matataga ng espada o kaya ng anumang matatalas o mga patalim, ay maaring mataga tayo ng dila. Mataga ang ating mga sarili at mataga nito ang ibang mga tao. Alam natin kung ano yung tinatawag na sabihin nating components ng dila na yan. Alam natin kung ano yung epekto ng dila sa isang tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya, bantayan natin ang ating mga salita, pakabantayan natin. Otherwise, kapag tayo ay anumang nai-release na ng ating dila, hindi natin ito mababalik pa.
Hindi natin ito mababawi pa. Okay, once na ito ay hinayaan natin na lumabas sa ating dila yung mga bagay na di ka nais-nais, tayo mismo ang kukontrolin nito. Sabi ng Allah sa banal na Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Walang anumang salita na lumalabas sa ating dila at sa ating bibig, maliban na lamang na merong mga anghel na tagatala nito, mga kapatid. At of course, saklaw ng hukom nito, mga kapatid, sa panahon ngayon yung mga keyboard, okay? Sapagkat ito ay sumasalamin sa kahulugan ng tinatawag na salita. At ang salita ay nanggagaling sa tinatawag na dila, although ang nagtatype at ang gumagawa nito ay walang iba kundi ang ating mga kamay. Malinaw? Kaya naman, at the same time, mga kapatid, ito ipayo ko sa aking sarili, may mga salita na nabibitiwan yung ating mga kapatid na hindi sinasadya, na hindi tinatawag na inaasahan, bagkos ang problema sa atin kung paano natin ito i-interpret. Okay? Kaya as much as possible, ito ay payo ko sa aking sarili, gayon din sa atin lahat, na anumang sinasabi ng ating kapatid na sa palagay mo at pangunawa mo na ito ay hindi maganda, please interpret it in a positive way. Okay? And tinatawag na husnul dhan. Tayo ay magtanga ng tinatawag na mabuting pag-aakala sa ating kapwa. Otherwise, kapag binuksan natin ang pintuan ng su'udhan, pag binuksan natin ang pintuan ng tinatawag na sabihin nating masamang pag-aakala, 'di ba? Kasi may mga minsan, 'di ba, yung bang wala namang intention na masama yung taong nagsasabi, yung taong nagsasalita, subalit nagkakaroon ng misinterpretation. Kaya nagkaroon ng tinatawag na pagkahiwa-hiwalay ang umma na ito because of the misinterpretation. Either sa may kinalaman sa akida, either may kinalaman sa tinatawag na fiqh, either hikat may kinalaman sa personal issue, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, tagin natin, bantayan natin dila, at kapag hindi natin sinasadya yung mga bagay na sinasabi natin, kinakailangan marunong tayong umunawa ng mabuti at umintindi ng mabuti at ipalagay ang ating kapatid, ika nga, sa magandang tinatawag na pangunawa upang hindi mangibabaw ang syaitan sa atin at hindi mangibabaw ang sabihan natin ay ang grudge at ang tinatawag na sa ating mga sarili, mga kapatid. Okay? Laban sa ating kapwa. Malinaw? Kasi once na kapag tinanggap natin sa atin yan, yung mga negatibo na iyan, mga kapatid, tayo na mismo ang gumawa ng paraan kung papaano tayo magkawatak-watak at kung papaano tayo mawasak sa isa't isa. Na'udhu billah, iyadan billah. Nangangahulugan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, maging mabait, mabuti, di ba? At malumanay ka sa kanila. Yan yung mensahe ng aya na ito. Maging malumanay ka at maging mabait ka at maging mabuti ka sa kanila. Pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging mapagpakumbaba, maging banayad at maging mabuti sa mahirap at mayaman na mga mananampalataya, babae man ito o lalaki. Siya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mapagpakumbaba, maging sa pagbati sa mga bata ay kanyang binabati sila noong siya ay dumaan sa kanila. At yan ay nabanggit sa hadith sa Sahih al-Bukhari at saka Sahih Muslim. At gayon din, bilang mapagpakumbaba, ang kanyang kamay ay hinahawakan talaga ng isang batang babaeng lingkod at siya ay hinihila papunta sa kung saan niya gusto upang siya ay kanyang tanungin. At yan ay nakasaad sa hadith sa Musnad Ahmad ibn Hanbal, mga kapatid. Hinihila siya ng batang babae, ng aliping batang babae. Hinihila siya papunta doon sa lugar na kung saan ay sila lang dalawa para makapagtanong ang batang ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At yun ay hindi yun na ipinagtabuyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Propeta Muhammad marunong makinig kahit sa paslit. Marunong siya tinatawag na makinig kahit sa tinatawag na sabi natin pinakamaliit na tao. Siya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kanyang inaayos ang kanyang sandalyas, yung gamit ang kanyang sariling mga kamay, di ba? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay shoe repairer, kumbaga, di ba? Siya ay mga nag-aayos ng mga bagay-bagay at kanyang itinatagpi ang kanyang mga damit. Di ba? Siya yung nagsabi natin sa atin ngayon, parang nagtatahi, di ba? Para ayusin yung damit, di ba? Yung mga butas at iba pa. At yun katulad na nakasaad sa hadith ni sa Musnad ni Imam Ahmad bin Hanbal. Siya rin ay nagpapagatas sa kanyang mga tupa. At ito ay nabanggit sa mga hadith ni Imam Ahmad bin Hanbal. At siya rin ay nakikiupo. Siya ay nakikisalamuha sa mga mahihirap, nakagaya ng nabanggit sa Sahih Muslim. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay naglalakad kasama ang mga ulila, mga biyuda, upang pakinggan ang kanilang mga hinanaing, ang kanilang mga pangangailangan, at yan matatagpuan sa Sunan an-Nasa'i at maging sa ibang mga, sabihin natin, mustakhrajat. At gayon din at kanyang tinatanggap ang paanyaya ng sino mang nag-aanyaya sa kanya. Kapag siya inanyayahan, well,
Pag as long as ito ay hindi masama, ay pinapatulan yun ni Propeta Muhammad sallallahu pinagbibigyan yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay bumibisita sa mga may sakit, di ba? Siya ay dumadalo sa tinatawag na janaza, pagikipaglibing. Siya ay sumasakay sa likod ng himar, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa atin, ano ba yan? Wala na bang ibang sasakyan? Di ba? Sa atin ngayon, mga pedicab, mga ganyan, mga karag-karag, di ba? Tapos pag medyo social ka, ano yan, ng chip yan, ayoko niyan. Di ba? Gusto mo, tinatawag na sa mga luxury, kumbaga. So, ang Propeta sallam, sumasakay siya sa yung himar, pinakamaliit na sasakyan yun, makapal sa lahat ng sasakyan ng unang panahon. At kanyang tinatanggap ang paanyaya ng isang alipin, mga kapatid. Kagaya na banggit sa Madarij al-Salikin at iba pang mga aklat na nagpapatunay hinggil dito. At maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay kudwa pagdating sa syajaa, pagdating sa tinatawag na katapangan. Yeah, well, walang pinakamatapang sa totoo lang, maliban lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa totoo lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo ngayon sobrang tapang natin, subalit wala sa lugar. Diba? Wala sa lugar yung ating katapangan, wala sa lugar yung ating tinatawag na sabihin natin na pagiging angas, kumbaga. Malinaw? Mula sa laysay ni Ali bin Abi Talib radiyallahu an, na kanyang sinabi, lamma hadara al-ba'su yawma badrin, ittaqayna bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa kana min ashaddin nasi ma kan, aw lam yakun ahadun aqraba ila al-mushrikeen min. Sa panahon ng digmaan sa Ghazwatul Badar, ang kauna-unahang greatest battle, kumbaga, sa history, sa larangan ng history, kami ay nagtatago sa likod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero mo, sabi ni Ali bin Abi Talib, nung dumating yung tinatawag ng Ghazwa, alam natin yung bilang ng Ghazwatul Badar, di ba? Hundreds versus tinatawag na thousands, mga kapatid. So, ang mga sahaba, takot at takot sila. Ay, ang ginawa ng mga sahaba, mga kapatid, during that time, talaga sa digmaan, talagang pumunta sa likuran, lahat sila pumunta sa likuran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakamatibay at pinakamatatag sa amin. At siya, sallallahu alaihi wasallam, ay matapang na lumapit sa mga hilera ng kalaban. At siya ang pinakamalapit sa kanila mula sa amin. Mga kapatid, ganun, battlefield yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mantakin mo, di ba? Siya ay, itong pangyari na ito, battlefield, tapos siya yung, sabihin natin, nag-initiate na humarap sa libu-libong mga hilera at mga hanay ng mga kalaban. You know? Siya yung nangunguna, mga kapatid. General. He is not only a prophet, he was a general. Alam natin yan. Siya yung tinatawag na sabihin natin na general ng mga sundalo. Lahat, mga kapatid, yan ang Propeta sallam, doctor, general, di ba, father, husband, at iba pa, carpenter, at iba pa. At sa salaysay ni Muslim mula sa hadith ni Bara' bin Azib radiyallahu an, na kanyang sinabi, idha ihmarra al-ba'su nattaqi bih, wa inna as-sujaa'a minna lalladhi yuhadhi bih, ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapag tumitindi ang hirap sa panahon ng labanan, ay kami ay nagtatago sa kanyang likuran. Ang pinakamatapang sa amin ay yaong mga kahanay sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Yung mga nangunang mga sahaba, mga major, mga kernel, di ba? At ang pinaka-general nila ay walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, mula sa salaysay ni Anas bin Malik radiyallahu an, na kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, wa kana ajwadan nas, wa kana ashja'an nas, wa laqad fari'a. Okay? Walakad fazi'a, mayroong nag-attempt na pumasok dito sa sa women's section. Pakisabi lang kay Amira bint Abu Amir kung siya ba ay kasi baka hindi nakapasok ay okay. Kasi po full na, kaya halaw natin siya. Okay, walakad fazi'a ahlul madinati dhata laylatin. Fantalaqa nasun qibala as-sauti fatalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an wa qad sabaqahum ila as-sauti wa huwa ala farasin li Abi Talha uriyin fi unukihi as-sayf wa huwa yaqulu lam tura'u qala wajadnahu bahran aw innahu la bahrun qala wa kana farasan yubatta'u. Now, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamabuti sa lahat ng mga tao, ang pinakamapagbigay sa kanila, at siya ang pinakamatapang na tao. Siya ang pinakamatapang na tao. Isang gabi, ito yung naglalarawan sa kanyang katapangan, isang gabing nadama ng mga takot na babalutan ng hilakbut at takot at karimari-marim sa Madina,
ang pagkabalisa dahil sa matinding tunog. So nagkaroon ng matinding tunog noon sa Madina al-Munawwara na kung saan ay lahat sila ay naririnig. Nakarinig lahat ng tunog na yaon. Talagang ay sumambulat sa kanila mga kapatid at talagang sila ay nagulat sa ganung tunog. At sinundan ng mga tao ang direksyon na pinanggagalingan ng tunog kung saan ba talaga ito nanggaling. At nakatagpo nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang paglalakad habang siya ay pabalik galing sa pinanggagalingan ng tunog. Ibig sabihin, nauna na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumunta doon sa pinanggagalingan ng tunog. Samantalang yung mga tao, papunta pa lamang. Ito yung mga sinasabi na, papunta ka pa lamang, pabalik na ako. O, di ba? So, yung mga kapatid, so may mga hugot din itong mga, mga pangyayari sa buhay. Di ba? So, yun nga. So, pabalik na ang Propeta samantalang yung mga tao sa Madina papunta pa doon sa direksyon ng tunog na pinanggagalingan at sama-sama sila. 'Di ba? Kasi kung ano man mangyari, at least sama-sama sila. Damay-damay na, 'di ba? So sa kanilang paglalakad, nakatagpo nila. Pabalik ang Propeta sallam galing sa pinanggagalingan ng tunog na kung saan nauna na sa kanila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay lula ng kabayo ni Abu Talha na walang upuan sa ibabaw nito. Biro mo matangin mga kapatid. Ang kabayo, kasi kami nung ako may mga bata pa kami, meron din kami kahit papaano kabayo, no? At naka-experience din kami ng pagsakay ng kabayo. Mahirap yung kabayo kapag sumakay ka ng wala siyang tabing, ika nga, 'di ba? Sa pagitan mo at ng kabayo, mahirap 'yung masakit 'yon sa puwitan. So ang Propeta Muhammad sallam ay talagang siya ay nakasakay sa una walang upuan sa ibabaw ng nito at isang espada na nakabitin ng maluwag sa kanyang liig. At siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, walang dapat na matakot. Walang dapat na matakot, sabi niya, walang dapat na matakot. Okay, la tura'u. Sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, huwag kayong hilakbutan. Okay? At siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, nakita namin ang kabayo na ito tulad ng isang ilog na umaagos. Ibig sabihin mabilis na mabilis. Mashallah tabarakallah. Parang movie, no? Mabilis yung kabayo na samantalang sinabi ni Anas bin Malik, samantalang yung kabayo na ito, dati-rati ito ay mabagal na tumakbo, hindi tinatawag na sabihin natin di ba? So i-admit natin itong mga sister na siguro nahirapan sa kabila, kaya nandito sa boys section, kasi 100 na po mahigit ang bilang, kaya baka hindi sila tanggapin doon. Yung mga kapatid. So, samantalang dati-rati ito ay napakabagal bago pa ang mga oras na yaon. So, mga kapatid, alam natin ang Propeta sallam ay talagang mubarak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, yan ay isang simbolo ng katapangan, mga kapatid, di ba? So, saan tayo sa katapangan ni Propeta sallam? Matapang lamang tayo kapag sabihin natin di ba? Lalo pat wala sa lugar ang tapang-tapang natin, di ba? Pero pag nasa labanan na, ewan ko lang kung saan tayo dadalhin ng ating tapang na yan, di ba? At ito ay mula sa kabuuan ng kanyang himala, sallallahu alaihi wasallam, na siya ay lula ng isang napakakupad na kabayo, subalit ito ay naging mabilis na tulad ng isang ilog na umaagos na hindi mapapantayan ang bilis nito sa pagtakbo. Masya Allah, tabarakallah. Ganun, mga kapatid. So, yan ay mu'jiza, ika nga, ay karama na kung saan ay pinagkaloob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wait lang po ha. Yan. Of course, siya, ang Propeta Muhammad sallam ay kudwa. Siya ay tinatawag na kudwa, siya ay huwara ng Jud wal Karam. Siya ay huwara ng Jud wal Karam. Ang ibig sabihin ng Jud wal Karam ay pagkamapagbigay at pagkamapagkaloob. Diba? Generosity, kumbaga. He was the most generous, human being. Diba? Na kung saan ay nasa sa ibabaw ng daigdig. Mula sa salaysay ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursalah. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay pinakamapagbigay ng tao. At ang kanyang pagkamapagbigay, mga kapatid, ay tumitindi sa panahon ng Ramadan kapag sasalubungin siya at makikipagtagpo siya kasama si Jibril alaihi salam tuwing gabi ng Ramadan upang pag-aralan, upang mag-review ng banal na Quran. Kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas mapagbigay kaysa sa isang dinalang na hangin, o sabi natin, kaysa sa isang tinatawag na hangin na alam natin kapag
tumagpi at dumampi ang ating hangin sa ating mga mukha, di ba? Napaka maginhawa, kumbaga, ng ating pakiramdam. Di ba? Pag hinahampas tayo ng hangin, may isip natin napaka-generous ng hangin na ito. Kasi bakit ay at least yung mga problema mo na i-ease kapag nakalanghap ka ng sariwang hangin. So, kung ito ay generous yung hangin na ito, mas generous doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Jabir bin Abdullah radiyallahu an, na kanyang sinabi, "Masu ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shay'in qattu faqala la." Hindi hiningian ang sugo sallallahu alaihi wasallam. Walang at sino mang humihiling at humihingi sa kanya ng anumang bagay kailanman at kanyang sasabihin sa kanya na hindi. Wala akong ganito, hindi ganyan. Bagkus pinagbigyan ang mga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun siya ka-generous mga kapatid sa panampalatayang Islam. Diba? Tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, ay ambot na lang yun. Okay? Of course, nakasaad mula sa laysay ni Anas bin Malik din na sinabi niya, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Islam shay'an illa atah. Faqala faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman bayna jabalain. Faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqah." Hindi hiningian ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anumang bagay na may kinalaman sa Islam maliban na ito ay kanyang ibinibigay. Sinabi ng tagapagsalay sa yung sub-narrator na kung kaya dumating sa kanya ang isang lalaki at binigyan siya ng mga kambing sa pagitan ng dalawang bundok at pagkatapos bumalik ang lalaki sa kanyang bayan at kanyang sinabi sa kanila, "O mga tao, magsiyakap kayo sa Islam. Tunay na si Muhammad ay namimigay. Siya ay hindi nangangamba sa kahirapan." Masya Allah, tabarakallah mga kapatid sa panampalatayang Islam. Biro mo, unang-una mga kapatid, bago natin ipagpapatuloy, yung hadith na ito ay patunay nga at lampaso doon at hampas sa pagmumukha ng mga taong nagsasabi na bid'a yung ginagawa ng mga tao pagdating sa da'wah kasi bakit sila ay namimigay ng mga papremyo at iba pa. Wallahi, subhanallah, walang magsasabi nito maliban lamang sa isang taong mangmang sa kanyang din. You know? At yan ang patunay. Ang dalil na yan mga kapatid na kung saan ay naiulat mula sa Sahih Muslim. Sa ngalan ng da'wa, sa ngalan ng Islam, ay hindi nanghihinayang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibigay ang anuman na kaya niyang ibigay para lamang baka sakaling ito yung magiging paraan at pintuan sa pagyakap ng isang tao sa Islam at magabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Subhanallah mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ang iba sa atin, napakakuripot, maglabas ng pera. Diba? Nangangamba sa kahirapan na baka sakaling mabawasan ng kanyang pera kapag nagbigay at nag-contribute sa da'wah. Diba? La hawla wala quwwata illa billah. Gayahin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biro mo, kung atin sisilipin yung na mabuti yung hadith na yan, mga kapatid, yung kwento na yan, ustaz, grabe naman, isang mahal papa. Ang yaman pala ni Propeta sallallahu kasi bakit biro mo? Ilang flocks ng tinatawag na ng mga kambing yung sa pagitan ng dalawang bundok. Marami yun mga kapatid. Di ba? Ibig sabihin pagmamay-ari yun ni Propeta sallam sa ibang salaysay ng hadith at hindi sa salaysay ng hadith na ito ay nakikita at isinasalaysay at nakasaad na hindi pagmamay-ari yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ay binili mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa may-ari yung mga flocks na yun, yung mga grupo ng mga kambing na yun para ibigay doon sa isang tao na hindi pa Muslim. Biro mo? At yan ay pwedeng tinatawag na bigyan ng sadaka, ika nga, ang hindi Muslim na ang intention na ito'y magiging baka sakalin sa kapahintulutan ng Allah at luluubin ng Allah ay maging dahilan yun sa pagmiyakap na sa tinatawag na Islam. Yun ang tinatawag na sa mu'allafa qulubihim. Okay, mu'allafatu qulubuhum mga kapatid sa panampalatayang Islam. Maninaw? Kaya naman ay binili niya yaon at para ibigay yun mga kapatid. Diba? Yung dalawang sabihin natin, yung mga kambing sa pagitan ng dalawang bundok. At the same time mga kapatid, biro mo at yan, nangyari mismo. Okay? At sa ibang salaysay matatagpuan ng hadith na buong tribo ng taong ito ay nagmuslim dahil dun sa bagay na yan.
Subhanallah. Kaya sabi niya, ya qaumi. Ibig sabihin, leader. Yung taong ito ay leader ng kaum, leader ng pamayanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At yan, sabi ng mga ulama, ito yung dalil, ika nga, na sabihin natin pwedeng bigyan ng zaka at sadaka, lalo pat yung leader ng pamayanan, ng lipunan, baka sakaling sa pamamagitan na magpangnag siya ay Muslim, malaking epekto at malaking yun sa ibang mga nasasakupan. Baka karamihan sa kanila ay mag-Muslim. Kaya sabi niya, ya qaumi, o akin tinatawag na kaum, o akin sambayanan, aslimu, mag-Muslim kayo. Patunay, siya nag-Muslim. Mag-Muslim kasi sa ibang narration, matatagpuan yan. Siya nag-Muslim, aslimu at nag-Muslim ang kanyang tinatawag na nasasakupan. Diba? Fa'ina Muhammadan yu'ti ataan. Dahil si Muhammad ay talagang nagbibigay siya ng mga kahilingan, ng mga tinatawag na hinihiling ng tao sa kanya. La yakhshal faqa. Hindi siya nangangamba. Hindi siya natatakot sa tinatawag na kahirapan. Diba? Wala siyang sabi natin ay wala siyang kinatatakutan na pag siya nagbigay, okay, kulang. Diba sa atin ngayon, mag-aalangan ka kasi baka kulangin Baka of course, iba tayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manina mga kapatid, yun ang isa sa mga dapat na huwaran natin mga kapatid sa pananampalatayang pagiging mapagbigay. At yung pagiging mapagbigay, hindi lamang sa sabi nating material, hindi lamang sa sabi nating tangible or either intangible. Okay? Yung mga bagay na nasasalat at mga bagay na hindi nasasalat. Ano yung mga bagay na hindi nasasalat? Halimbawa, pagbigyan, halimbawa sa larangan ng mapagparaya, pagbigyan, di ba? Generous ka na rin nun kapag ikaw ay nagbibigay at nagparaya ka sa iyong kapwa. At ganyan din mga kapatid, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay qudwa, huwaran ng khasya, huwaran siya ng tinatawag na pangamba, huwaran siya ng khawf, huwaran siya ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniulat ni Mutarrif na isanalaysay ng kanyang ama, siya ay si Abdullah bin Ashikhir, radiyallahu an, na kanyang sinabi, Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka'azizir raha min al-bukai sallallahu alaihi wasallam. Nakita ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam habang nagdarasal ay may matinding tunog sa kanyang dibdib habang siya nagdarasal. Okay, may matinding tunog, kumakabog ang kanyang tinatawag na dibdib na hanggang sa ito ay nahahalata. Okay, sa physically, gumaganon yung kanyang tinatawag na katawan, umaalog dahil sa tinatawag na pag-iyak. Na tulad ng tunog ng isang gilingan dahil sa dulot ng kanyang pag-iyak. Okay, sa kanyang tinatawag na pag-iyak. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya'y umiiyak para sa kanyang ummah. Siya'y umiiyak dahil sa pagkatakot sa Allah. Tayo, para sa alin tayo umiiyak? Umiiyak tayo dahil nabibigo ka. Okay, umiiyak tayo dahil frustrated ka. Umiiyak tayo dahil nasasaktan ka. Well, tayo yon at hindi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta sallam, siya'y umiiyak sa ngalan ng din. Siya'y umiiyak dahil sa pangamba at pagkatakot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na kanyang sinabi ni Abu Bakar radiyallahu an, Ya Rasulullah, qad shibta, kala shayyabatni hudun, wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idha syamsu kuwirat. Sabi ni Ibn Abbas kay Propeta Muhammad, usugo ng Allah, naging hayag na sa iyo ang katandaan. May mga puting buhok na, talagang mahahalata na yung na ang Propeta Muhammad ay may edad na, matanda na siya. Kaya naman, subalit mga kapatid, yung nagpapatanda sa kanya, ibang bagay. Sa atin, nagpapatanda sa atin, puro problema sa buhay. Puro suliranin sa buhay. Lalo pat mga OFW. Lahat tayo nakarelate niyan. Diba? Nagpapatanda sa atin, reklamo doon sa, sa Pilipinas at iba pa. Bukod pa sa problema natin sa amo natin at sa mga trabaho natin, diba? Bukod pa sa mga problema natin sa mga tinatawag na, alam mo na yon, mga bayaran ng utang at iba pa, diba? Ay tumatanda. Diba? Nagkakaroon tayo ng mga wrinkles sa stress sa buhay. Propeta masabi, hindi po. Ibang nagpapatanda sa kanya. Diba? Anong sabi niya? Na kung kaya kanyang sinabi, pinatanda ako ng Suratul Hud, Suratul Waqi'ah, Suratul Mursalat, Amma Yatasaalun, at saka Idha Syamsu Kuwirat. Masya Allah kapatid. Masya Allah. Ano bang meron dito sa mga sura na ito? Kasi po, bakit? Dahil ang mga sura na ito ay binubuo ng mga parusa ng Allah sa kabilang buhay at ang mga pangyayari na kahilahilakbut sa kabilang buhay. Mga pangyayari na nakakatakot at marubdob at matinding pangyayari sa kabilang buhay mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yun ang nagpatanda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil iniisip niya yung mga pangyayari maging kaganapan sa kabilang buhay
para sa kanyang ummah. Subhanallah mga kapatid. Nino mo? Para sa kanyang tinatawag na ummah. So yun ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din mga kapatid ay siya'y kudwa, siya'y halimbawa ng zuhud. Ang ibig sabihin ng zuhud ay yung pagiging ascetic, di ba? Ang ibig sabihin ng ascetiko, ito yung nailalarawan sa pamamagitan ng nagmumungkahi ng pagsasagawa ng matinding disiplina sa sarili at pag-iwas sa lahat ng mga anyo ng pagpapakasasa. Karaniwan ito ay para sa pangrelihiyong mga kadahilanan. Linaw? So ang pagiging ascetiko na kung saan ay inaaprubahan ng Islam ay walang iba kundi ang pagiging ascetiko ika nga sa pangrelihiyon. Hindi sa mga pang-ama, magiging ama, tatalikdan mo yung mga makamundong bagay kasi for personal reason. Hindi ganun. Kundi yung pagiging ascetiko, ika nga, ay yung pagiging balanse ng buhay. Hindi pinagbabawal sa atin sa Islam yung ang isipin mo na lamang ang kabilang buhay at pagkatapos ay wala ka nang pakialam sa makamundong bagay. 'Di ba? Kaya hindi ka uusad, ayaw mo nang umusad, ayaw mo nang gumamit ng mga teknolohiya sa panahon ngayon, ayaw mo nang, puro ka na lang samba, puro ka na lang pagdarasal. Wallahi, ipinagbabawal yan. That is exaggeration. At ipinagbabawal sa atin sa isang eksaherasyon pagdating sa ating panampalataya. Ang Propeta Muhammad, nag-asawa, ang Propeta Muhammad ay natutulog, ang Propeta Salam ay tinatawag nakikisalamuha, ang Propeta ay gumagamit ng mga bagay-bagay, ika nga, for the sake of deen, mga kapatid. Nino? At yun yung tinatawag na ascetiko, pagiging balanse, ika nga, ng buhay mo sa daigdig at sa tinatawag na kabilang buhay. Yung bang hindi ka mahuhumaling sa makamundong bagay, at the same time, hindi ka malulugmok sa pagsamba at iwan mo ang share mo at bahagi mo sa makamundong bagay. Ninaw, yun po yung pagiging zuhud. So, ang Propeta Sallam ay kudwa. Kudwa, halimbawa ng zuhud at pag-iwan o paglayo sa mga makamundong kapakinabangan. Isang araw, ay pumasok si Umar bin Al-Khattab sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay kanyang nakitang nakahiga sa isang simpleng banig. Simpleng banig, mga kapatid. Okay? Nayari sa dayami. Alam natin ang tinatawag na dayami, di ba? Na walang anumang sapin sa pagitan niya at ng kanyang higaan. At sa ilalim ng kanyang ulunan ay isang unan na yari sa katad or balat na ang nasa loob nito ay ang mga himay-may. At sa kanyang ulunan ay may nakasabit na mga kuwero. Diba? Ganun. Napakasimpleng buhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Umar, alam mo ang nagreklamo? Ang nakaramdam ng tinatawag na pagkaawa, si Umar bin Al-Khattab. Nung nakita ito ni Umar bin Al-Khattab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Umar bin Al-Khattab, nakita ko na naiwan ang mga marka ng dayami sa kanyang katawan. Kaya naman ako'y umiyak. Sabi ni Umar bin Al-Khattab, ako'y umiyak. Sinabi niya, mayubgi kaya Umar? Anong nagpapaiyak sa iyo, Umar? Bakit ka umiiyak? Sinabi ng, parang inagawa ng kindi agad biglaan si Umar bin Khattab. Kaya sinabi ni Umar bin Khattab, usugo ng Allah. Naisip ko si Caesar. Okay, yung mga emperador. Okay? At Kaisar, si Khosrow. Naisip ko si Kasra at saka si Kaisar na nakaupo sa mga trono ng ginto, nakasuot ng mga sutla, ng mga seda. At ikaw ay sugo ng Allah, pinili ng Allah. Gayun pa man, nakaupo ka sa simpleng kutso na ito. Nakaupo ka at nakahiga ka sa simpleng dayami na ito, makatipa. Akin lang, dagdag ko yun na yung masay makatiha. Kasi makati talaga yung dayami. O, diba? Subhanallah, naiyak si Umar bin Khattab sa sitwasyon ni Propeta Sallam. Diba? Pagdakay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano bang sallallahu alaihi wasallam? Ama tarda an takuna lahum dunya wala na al-akhirah? O Umar, hindi ka ba nasiyahan na mayroon sila sa mundong ito at mayroon naman tayo sa kabilang buhay? Meron mo, simply the best. Ano mo yung sagot ni Prophet Sallam? Talagang mapapatuloy ka talaga. Mapapanganga ka talaga. Diba? So, parang sinabi na hayaan mo sila sa kanila yung mundo at sa atin naman ang kabilang buhay. So, wag tayo makipag-compete sa kanila. Kasi kung tayo ay makipag-compete sa mga non-Muslim, pagdating sa karangyaan, pagdating sa sitwasyon sa buhay, wallahi, tayo ang malulugi. Tayo ang malulugi, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Diba? Bakit? Kasi may iwan natin, ang kabilang buhay, yung bahagi natin sa kabilang buhay, yung pangmatagalan, yung forever. Diba? So sa kanila dito, yung walang forever, sa atin naman mayroong forever. Forever na kung saan ay walang hanggang kasiyahan
at karangyaan sa kabilang buhay sa paraiso ng Allah. Kaya at sa oras na hinimok ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan upang maging asitiko at upang mas nakakabit sa kabilang buhay, siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng hajj habang nakaupo sa isang gasgas na upuan sa ibabaw ng kamilyo na binalutan ng tela at may suot na damit na hindi aabot ng 4 na dirham. O ang mga alam natin dirham, mga baryang mga pilak, kumbaga. Diba? At matatagpuan ito sa Sunan Ibn Majah, mga kapatid. So, ganun kasimple ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Satisfied sa mga bagay na meron siya. Diba? Kasi ang iniisip niya, ang mahalaga, ang kabilang buhay. Wal akhiratu khairu wa abqa. At ang kabilang buhay, ang higit na pinakamainam at higit na mananatili ay walang iba kundi ang kabilang buhay. So, mamili tayo. Ano bang gusto natin, di ba? Mundo or kabilang buhay. So, sa isang Muslim na wise, sa isang Muslim, ika nga na ang mundo na ito ay tinatawag na panandalian lamang, mga kapatid. So, gamitin niya yung mundo na ito para makamit niya ang kabilang buhay. Hindi yung gagamitin niya ang mundo na ito para makalimutan niya ang kanyang kabilang buhay. You know? So, yun yung magiging ano natin, mga kapatid, yung mga basihan natin. Di ba? So, hindi ka naman pinagbabawalan ng Islam na huwag kang gumamit ng social media, huwag kang gumamit ng mga advanced technology, huwag kang gumamit ng mga advanced, sabi natin, mga, mga gadget, di ba? Pag walang problema sa bagay na iyan. Pero kailangan marunong kang gumamit sa bagay na ito. Kinakailangan matakot ka sa Allah sa paggamit mula sa mga bagay na ito. Otherwise, kapag hindi mo ginawa yan, ikaw ang mawawasak, ikaw ang mapipinsala at wala ng iba pa. So mga kapatid, so yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya'y tinatawag na kudwa, siya'y halimbawa ng thabat, siya'y halimbawa ng katatagan, nang may katiyakan sa mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Halimbawa natin pagdating sa katatagan, pagdating sa tinatawag na katiyakan, ika nga, pagdating sa pangako ng Allah, yan ang Propeta sallam na dapat halimbawa natin. Tayo, wala tayong katiyakan sa pangako ng Allah. Kung anong ipinangako ng Allah sa atin, nakakalimutan natin. Kasi bakit? Mas nangingibabaw sa atin ang pag-alala para sa makamundong bagay at hindi sa kabilang buhay. At yan ang katotohanan. Iniulat ni Al-Bukhari at Muslim mula sa kay Ishaq na isinalaysay ni Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, na sinabi niya sa isang lalaki. Sabi niya, okay, Ya Aba Umara, wallaytum yawma Hunain. Qala la wallah, ma wallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walakin walla sur'anun nasi. Falaqiyahum Hawazinu bin Nabl. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان ابن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Okay? So ito ay isinalaysay ni Al-Bara bin Azib na kung saan sabi niya may nagtanong sa kanya, sinabihan siya, Abu Ammara, si Abu Umara, si tinatawag na Al-Bara bin Azib. O Abu Umara, tumakbo ba kayo sa araw ng labanan ng Hunain? Kayo ba'y tumakas? Sabi nun, anong nangyari? Bakit kayo tumakas at bakit kayo tumakbo sa labanan ng Hunain? Kasi nga, naisalaysay sa kanila ng Battle of Hunain. Actually, wala talagang nangyari. Hindi natuloy yung labanan noon. Pero muntik na. Kasi nga, dahil sa tinatawag na tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, tumakbo ba kayo sa araw ng Hunain? Sinabi niya, hindi. Sumpaman sa Allah, wallahi, sabi niya, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi tumakbo. Hindi tumakas, ngunit ang tumakbo o tumakas ay ang mga nagmamadali sa mga tao. At sila ay sinalakay ng mga palaso mula sa tribu ng Hawazin, habang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakasakay sa kanyang puting mula at si Abu Sufyan bin Al-Harith ay nakahawak ng renda nito. At ang Propeta sallam ay nagsasabing, ako ang propeta sa katotohanan, walang kasinungalingan, ako ay anak ni Abdul Muttalib. Okay? So yun, sabihin, pinapahiwatig nito yung pagiging matapang, pagiging tinatawag na sabat, na kayang humarap ika nga sa kabilan ng napakatinding pagsubok, di ba? At lalo pa sa labanan, mga kapatid, di ba? So of course, yung mga tactics, kumbaga, depende kasi yan sa tatakas ka kung anong rason kung kang tumakas ka. Pag ikaw ay tumakas dahil sa natatakot ka sa kalaban, maharam yun, di ba? Haram yun, mga kapatid. Kabilang yun sa tinatawag na maubiqats. 7 mga malaking pagkakasala. Yung katinatawag na al-farro, sabi nating al-infiraro mina az-zahm, ibig sabihin min al-ghazwa. Ibig sabihin yung pagtalikod ika nga dahil sa kaduwagan at dahil sa tinatawag na pagkatakot sa kalaban. Bawal yun. Pero pag ikaw ay tatalikod dahil sa reinforcement, that is military
strategy at yan ay walang problema sapagkat nangyari yan sa mga sahaba. Subalit at nangyari yan mismo sa panahon ng mga sahaba. At the same time mga kapatid, yung hadith na ito ay nagpapatunay sa pagiging katatagan. So dapat maging matatag tayo pagdating sa katotohanan. Dapat maging manindigan tayo, marunong tayo manindigan sa katotohanan. Hindi katulad ng iba sa atin, no? Binigyan ng pagsubok, halimbawa mga balik Islam, di ba? Binigyan ng mga pagsubok konting pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala pa sa kilingkingan, tumalikod na sa Islam, di ba? Hindi marunong panghawakan ng dina ito ng may katatagan. You know? So tayo mga kapatid, kinakailangan maging matatag tayo sa katotohanan, maging matatag tayo sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa sunnah ng Prophet sallam, at lalong maging matatag tayo sa pag-aaral at pagsisikhay ng kaalaman sa Islam, 'di ba? Kaya maging matatag tayo sa hola. Okay, promote na po 'yan, 'di ba? So baka naman balang araw kalagitnaan ng ating kurso, 'di ba? At magsiuwian na yung lahat at ayaw nang umatin at ayaw nang mag-aral. Well, mga kapatid, ang tunay na ang puso ng tao ay nababaliktad at naway baliktad rin ng Allah ang ating puso sa katatagan, panatilihin sa katatagan, baliktad rin ng Allah ang ating mga puso mula sa pagiging dalisdis sa pagsuway patungo sa tinatawag na pagiging matatag sa din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Of course mga kapatid, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kudwa. Siya ay halimbawa ng tinatawag na sabar, ng pagiging matiisin, pagiging mapagtimpi sa mga tao at pagpapatawad sa mga nagkakamali. At yan ang kailangan natin. Yan ang kailangan natin lalo pa sa panahon ngayon sa mga pangyayari at sa ating mga paligid at iba pa. Trabaho natin sa pagitan ng mga pamilya, sa pagitan ng office, sa pagitan ng kalakal, sa pagitan ng, sa pagitan nating lahat. Diba? Siya tinatawag na kudwa. Pagdating sa sabar, pagdating sa tinatawag na pagpapatawad sa mga nagkakamali. Mula sa salaysay ni Ata bin Yasar na kanyang sinabi, nakatagpo ko si Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma at sinabi ko sa kanya, okay? Sinabi ko sa kanya, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Okay? Akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Fi Taurah. Qala ajal wallahi innahu lamawsufun fi Taurati bi ba'di sifatihi fil Furqan. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzal lil ummiyina anta abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkila laysa bi faddhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaqi wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yaghfir wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al millata al auja bi ay yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umyan wa adhanan summan wa qulubuna ghulfan. Sinabi, sabihin mo sa akin ang tungkol sa paglarawan ng sugo ng Allah na binanggit sa Tura sa Lumang Tipan, di ba? At sumagot siya, oo. At sabi niya, sumpaman sa Allah. Ito yung sagot ni Abdullah bin Amr, mga kapatid. Sumpaman sa Allah, siya ay inilarawan sa Tura kasamang ilan sa mga katangian na naiugnay sa kanya sa Quran ayon sa sumusunod. O propeta, katiyakang ipinadala ka namin bilang isang saksi para sa tunay na relihiyon ng Allah at isang tagapagbigay ng mga gandang balita at sa mga tapat, okay? At sa mga tinatawag na tapat na mananampalataya at isang tagapagbigay ng babala sa mga hindi naniwala at tagapag-alaga ng mga hindi nakakabasa. Ikaw ang aking alipin at ang aking sugo. Pinangalanan kitang Al-Mutawakkil. Kaya sa hadith na ito, isa sa mga pangalan ni Prophet Sallam ay Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil, na umaasa lamang sa Allah. Yan ibig sabihin ng Al-Mutawakkil. Ikaw ay hindi masamang tao na walang galang, ni malupit, ni maingay sa mga pamilihan at hindi ka gumagawa ng masama sa mga gumagawa ng masama sa iyo. Ngunit pinapakikitunguhan mo sila ng may kapatawaran at kabaitan. Hindi hahayaan ng Allah ang propeta na mamatay hanggang sa gawin niyang diretso ang mga baluktot na tao sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila, La ilaha illallah. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Na kung saan ay mabubuksan ang mga matang bulag at mga taingang bingi at ang mga pusong nababalutan. Okay? So yun po yung magic of La ilaha illallah. Sabihin, ang tinatawag na mahika ng La ilaha illallah, pag isang tao ay tinanggap niyang ito, walang duda ay ang kanyang bulag na mata ay magkakaroon ng tinatawag na paningin at ang kanyang binging tainga
ay magkakaroon ng tinatawag na pandinig at lalo pat yung kanyang pusong nababalutan ng grudge, ng galit, puot at anumang katulad nito at lalo pat ang shirk ay tunay na lahat ng ito ay mawawala mga kapatid sa pamamagitan ng tinatawag na la ilaha illallah. Di ba? So, yan mga kapatid. So, napaka mapagpatawad at maraming salaysay tutulan natin kayong isa-isahin kung paano ang Propeta Sallam na pinakitunguhan ng may pagkapatawad. Di ba? At magpapasinsya. Di ba? Magpapasinsya, ika nga, sa tinatawag na sabihin natin sa mga taong nagkakamali sa kanya at nagkasala sa kanya. Bagos hindi siya naghihiganti ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nasasaktan siya, pag sinasaktan siya ng kanyang mga either ito man sa pamamagitan ng bibig, sa pamamagitan ng tinatawag na wallahi walang pinakamasakit na nangyayari na nakukuha ng isang tao mula sa tao na pagbibintang at iba pa maliban lamang sa sakit, ika nga kung ating tutuusin maliban lamang sa tinatawag na sabihin ng tao ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak. Wallahi, yan ay pinakamatindi, ika nga, na ginawa ng isang tao, na sinabi ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa pagkakaroon ng Allah ng anak daw. Subalit sa kabila nito mga kapatid, ang Allah pa rin ay naging mahabagin sa kanyang mga nilikha. Diba? Sa kabila ng mga taong pinapakitaan ng di maganda, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung anong sinasabi sa Allah, kung ano yung tinatawag na pagbibintang sa Allah, at ang pinakamatinding pagbibintang yung sasabihin ng mga tao ng alin nagkaroon ng anak. At nung sinabi ng tao ng alin nagkaroon ng anak, alam nyo ba, nakasaasa ba na Quran, ngumangalit langit-ngit ang tinatawag ng kalupaan. Halos mag-crack ang tinatawag na sabihin natin ang sky, di ba? Ang kalangitan. Kasi bakit? Sobrang bigat nung salitang binitawan ng tao laban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa kabila nito mga kapatid, still na pinagbigyan pa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan ng provision, di ba? Pinapakain, pinapatulog, pinapainom, dinadamitan, di ba? Binibigyan ng tirahan at iba pa kanyang mga pangailangan, di ba? Subhanallah. At maging ang Propeta sallam, pinakamatinding tinatawag na pag sa kanya ng mga salita, mismo galing sa kanyang tribo. Galing sa kanyang tribo, siya'y baliw, siya'y buang, di ba? Nasisiraan ng bait, magician, kung ano-ano pa mga sinasabi. Sinungaling samantalang noon. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kilala bilang isang sadiqul amin, bilang isang makatotohanan at hindi sinungaling. Pero subalit after nung inihayag na siya'y propeta ng Allah, pinagbintangan siya ng kung ano-ano. Pinakamasakit yung pero ang tanong mga kapatid, dinibdib ba yun ni Propeta Muhammad sallam? Dinamdam ba yun ni Propeta Muhammad sallam? Bagos na awa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Tayo ngayon, subhanallah, kapag tayo ay nasasaktan dahil sa mga pananalita ng ibang tao, ay nagkamali tayo ng pagkontrol sa ating mga sarili. Di ba? Nagkamali tayo at naligaw tayo pagdating sa tinatawag na kung paano natin sila i-counterpart ng tinatawag na may kabutihan at may kahinahunan. Bagos naghihiganti tayo. Di ba? Na bagos ay pinapatulan pa natin at pinapalago yung mga bagay-bagay mga kapatid. Wallahi, thumma wallahi mga kapatid, hindi ito ang gabay sa atin ng Islam. Wallahi, hindi ito ang tinatawag na turo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito ang guidance ng Quran sa kasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat marunong tayong umunawa at magkaroon ng pagpapatawad sa ating mga mahal sa kapatid. At syempre marunong tayong tinatawag na humingi ng tawad kapag tayo ay nagkakamali. Kasi walang mawawala kapag tayo ay marunong humingi at tayo ay marunong mag-admit ng ating mga pagkakasala. At inshallah, next time, inshallah, ay maging okay na, inshallah subhanahu wa ta'ala, at magiging tinatawag na maayos kapag ginawa natin yaon. Okay? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya tinatawag na kudwa. Siya kudwa ng tauba, ng pagsisisi. Siya kudwa ng istighfar, paghingi ng kapatawaran sa Allah. Mula sa salaysay ni Abu Hurairah, radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marratan. Akthar min 70 marratan. Sinabi, sumpaman sa Allah, katiyakang ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah at nagsisisi o nanunumbalik sa Kanya sa loob ng isang araw, higit sa 70 beses. More than 70 times. Sa ibang narration, more than 100 times humihingi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kapatawaran at nagbabalik loob sa Allah na sa kabila nito mga kapatid, sa kabila nito ay pinatawa na garantisado na ang kanyang kapatawaran. Okay? Sa kanyang mga nakaraan sa kasalukuyan hanggang sa kanyang mga kinakaharap, kumbaga, sa mga nahaharap na mga pagkakamali kung meron man, kung siya'y nabubuhay pa. Subalit,
Garantisado na yung pinatawad na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa kabila nito, siya ay humihingi pa rin ng kapatawaran sa Allah 70 times to 100 times. Tayo kaya? Kumusta na kaya tayo? Kumusta na kaya mga puso natin? Kumusta na kaya ang pakikitungo natin sa Allah kapag tayo ay nagkakamali? Di ba? Kapag tayo ay nagkukulang sa Allah, tayo ba ay humingi ng kapatawaran sa Allah? Kapag tayo ay nakapagsalita ng di maganda, kapag tayo ay kung ano yung mga sinasabi natin sa ating kapwa, di ba? Ito man ay harapan o kaya talikuran, di ba? Tayo ba ay marunong ba tayo humingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa ta'ala? Of course, that is bainaka wa bainallah. Ay nasa pagitan natin at ng Allah Subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Malinaw? Subalit tinuturuan, ipinamumukha sa atin ang hadith na ito. Kung ang propeta Muhammad na almost perfect nga, halos walang kasalanan sa Allah Subhanahu wa ta'ala, may marunong humingi ng 70 times, 100 times, paano pa tayo na every single day ay laging nakagagawa ng paglabag at pagsuway sa Allah, and yet ay hindi pa tayo marunong magbalik loob sa Allah. Iyadan billah. Diba? Nas'alullah al-afiyah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? At naway baguhin ng Allah ang ating sitwasyon. Naway baguhin ng Allah ang ating mga kondisyon sa pagitan natin at ng ating mga puso. At yan, walang duda mga kapatid. Ang tanging nakapagpipigil lamang sa mga bagay na ito ay ang tinatawag na sabihin natin ay ang kakulangan ng ating pagsabuhay sa ating din at kakulangan ng kaalaman. At gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya qudwa. Siya ay tinatawag na halimbawa ng ibada. Siya ay halimbawa ng tinatawag na ibada. Diba? Gawaing pagsamba. Mula sa salaysay ni Aisha radhiyallahu anha. Na kung saan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, dati ay tumatayo sa pagdarasal sa gabi hanggang sa dumating ang umaga. Hanggang sa namaga ang kanyang 2 talampakan o mga binti. Sa sobrang tindi ng kanyang pagtayo at pagtindig upang isagawa ang pagdarasal. Tahajjud sa qiyamul layl. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Qala, "Afala uhibbu an akuna 'abdan shakura?" Bakit mo ginawa siyan, usugon ng Allah sallallahu alaihi wasallam? Samantalang ang iyong mga nakaraan at hinaharap na mga kasalanan ay pinapatawad na para sa iyo ng Allah. Kanyang sinabi, hindi ba dapat ako ang magiging isang mapagpasalamat na alipin ng Allah? Masya Allah, tabarakallah. Ibig sabihin mga kapatid sa sunnah na yan, sa tinatawag na hadith na yan, kung the more ka na magpasalamat sa Allah, the more ka na gumagawa ng pagsamba sa Allah. Yan ang patunay. Okay? Ibig sabihin, kapag napapansin natin, ito mismo, time to evaluate ourselves. Evaluate natin ang ating mga sarili natin at tayo na mismo sa pagitan natin at ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Diba? Huwag nating involve yung mga ibang mga tao. Tayo mismo sa ating mga sarili. Try to evaluate yourself. Okay? Ngayon, ibig sabihin kapag nakita at napansin na natin yung ating sarili ay medyo kumukunti yung mga pagsamba at mga gawaing ibada at mga kabutihan sa Allah, ibig sabihin mga kapatid, isa'y patunay kukunti yung ating pasasalamat sa Allah. At yaong mga tao na hindi sumasamba sa Allah at hindi gumagawa ng pagsunod sa Allah, yun ang mga walang pasasalamat sa Allah. Di ba? Yun yung mga walang pasasalamat sa Allah. Kaya naman, sa tuwing gumagawa ka ng maraming mga ibada, iba't ibang klase ng ibada sa Allah, yan ay patunay na malakas ang pasasalamat mo sa Allah at marami ang pasasalamat mo sa Allah Subhanahu wa ta'ala. So yun ang mga kapatid. Yung tinatawag na sabi na reverse psychology ba? Yung tinatawag na hadith na yan, di ba? Ano ba yung Aisha radhiyallahu anha? Hindi ba hindi ba dapat ako maging isang mapagpasalamat na alipin ng Allah? Kung hindi ko gagawin ito, ay alis ang aking pasasalamat sa Allah. Kakaunti ang pasasalamat sa Allah, di ba? At mula sa laysay ni Ubay bin Umayr radhiyallahu anha, kanyang sinabi kay Aisha radhiyallahu anha, "Akhbirni bi a'jabi shay'in." Okay? Abi shay'in ra'aytihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, fasakatat, thumma qalat, lamma kana laylatun min al-layali. Qala ya Aisha, dharini ata'abbadi laylata li rabbi. Qultu wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma sarrak. Qalat, faqama ma tatahara, thumma qama yusalli. Qalat, falam yazal yabki hatta balla hijrah. قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة
falamma ra'ahu yabki qala ya Rasulullah lima tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Qala afala akuna 'abdan shakuran laqad nazalat alayya laylata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Napakaganda at napakadakilang hadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nakasaid mga kapatid, nga ay nangyari mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Mangyaring sabi ni Ubay bin Umair kay Aisha radhiyallahu anha, mangyaring sabihin mo sa amin ang pinaka kamanghamanghang bagay na nakita mo tungkol sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Since na si Aisha yung siyempre laging kasama ni Prophet sallallahu, lalo pat kapag hindi naglalakbay, ang laging kasama niya si Aisha, ang kanyang mga asawa at iba pa. Siya ay tumahimik ng bahagya. Pagkatapos ay kanyang sinabi, sabi ni Aisha, nagsimulang magsalaysay si Aisha. Sabi ni Aisha, isang gabi siya, sinabi niya sa akin, sabi ni Prophet sa kay Aisha, hahayaan mo bang sabihin ko ang aking Panginoon ngayong gabi? Hahayaan mo bang sambahin ko ang aking Panginoon ngayong gabi, o Aisha? Supposedly, yung gabi na yaon para kay Aisha. Subalit, nakiusap ang Propeta Muhammad kay Aisha na sa halip yun nga, na para sa kanya yung gabi na ito, yun magyakapan, maglambingan bilang mag-asawa, nakiusap ang Propeta. Sabi niya, hayaan mo na, pwede bang ihayaan mo ako ngayon, gabi, nakausapin ko ang aking Panginoon, o Aisha? Mashallah mga kapatid, sana all. Diba? Ay, pinakikiusapan ika nga yung kanilang mga asawa, mga bagay-bagay. How sweet, di ba? Was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Sabi ni Aisha radhiyallahu, ito naman si Aisha, understanding kumbaga. Si Aisha radhiyallahu mga kapatid, wala siyang ibang gusto kundi ang kabutihan para kay Propeta Muhammad at ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sabi ni Aisha, sumpaman sa Allah, ikinalulugod ko na ako ay maging katabi mo. At ikinalulugod ko kung anuman ang nagpapasaya sa iyo. Ibig sabihin, manalangin ka sa iyong Panginoon. Kasi yun ang nagpapasaya sa iyo. Yan po ang gusto ko. Manalangin ka sa iyong Panginoon. Since na yun ang nagpapasaya sa iyo. Sana all. Supportive yung kanilang mga asawa. Mashallah, tabarakallah. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kaya naman, siya ay tumayo at nagsagawa ng paglilinis gamit ang tubig, ito na tawag na wudu. At pagkatapos siya ay muling tumayo at nagdasal. Sinabi niya, siya ay nagpatuloy sa pag-iyak. So, nag-observe si Aisha radhiyallahu anha habang ginagawa yun ni Prophet sallam. So, umiyak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagpatuloy sa pag-iyak hanggang sa mabasa ang kanyang silid. Sinabi niya, pagkatapos siya ay nagpatuloy sa pag-iyak hanggang sa mabasa ang kanyang balbas. At pagkatapos ay nagpatira pa at nagpatuloy sa pag-iyak hanggang sa mabasa ang lupa mula sa kanyang mga luha. At pagkatapos siya ay tumalikod at humiga at nagpatuloy na umiyak pa rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dumating si Bilal upang magtawag para sa pagdarasal ng madaling araw sa Salatul Fajr. Nang makita siya na umiiyak, ay tinanong niya ang dahilan kung bakit siya umiiyak ng ganun mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, usugon ng Allah, bakit ka umiiyak? Samantalang ang iyong nakaraan at hinaharap na mga kasalanan ay pinatawad na para sa iyo ng Allah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba dapat na ako ang aliping mapagpasalamat sa Allah? Tunay na ipinahayag sa akin ang gabing ito, ang aya na ito, Aisha. Binabasa akin ang aya na ito, kaya sobrang iyak na iyak ako. Hindi ko makontrol ang aking pagluha. Ito'y bumuhos, ika nga ang aking tinatawag na pag-iyak. Okay? Mamaya na po kayo, mag-hands up po kasi nasa discussion pa ako. So mga kapatid, at kasawian, sabi pa ni Prophet sallam, at kasawian para sa sino mang binasa ito, yung aya na ating babanggitin, subalit, okay, may problema ba? Baka may emergency? Okay. Wala naman. Ustad, may sister po na hindi makapasok. Okay. Tinatry niya po lalaki at sa kasaba hindi po siya makapasok. Mga 20 minutes na po siya nag-try. Okay, so pakitulong po siya, paki-assist po siya kasi wala akong idea kung bakit hindi siya nakapasok. Dito naman is, pag mayroong ditong sister na ako na mismo ang kusa nag-click kasi nakikita ko naman. Okay po? Inshallah. Okay, kasi okay po si Bro Ali Hipolito, just in case na meron kang nakikitang na sister na pumasok dito, hayaan mo sapagkat full na po doon sa link ng kababaihan. Okay. So mga kapatid, subalit hindi niya ito pinagnilay-nilayan.
Sabi ni Prophet sallam, tunay na ipinahayag sa akin sa gabing ito ang mga aya at kasawian para sa sino mang binasa ito. Subalit hindi niya ito pinagnilay-nilayan at pagkatapos ay kanyang binasa ang mga talata. Narito po yung mga talata na kung saan ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung at yun naging dahilan kung bakit siya umiyak hanggang magtanatawag na umaga. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Katiyakan sa paglikha ng Allah ng mga kalangitan at kalupaan ng walang pinanggagayahan at sa palit-palit ng araw at gabi at pag-iba-iba nito sa haba at sa iksi ay malilinaw at dakilang mga palatandaan na nagpapatunay sa kaisahan ng Allah para sa mga taong may pangunawa at may matutuwid na pag-iisip. At pagkatapos sinabi pa ng Allah, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Yaong mga palagi ang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon. Habang sila ay nakatayo, habang sila ay nakaupo, habang sila ay nakahiga, at iniisip nila ng lubusan ang hinggil sa pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan, na sinasabi nila, O Allah na aming Rabb, luwalhati sa iyo, hindi mo ito nilikha ng walang anumang kadakilaan, dahil ligtas ka sa mga ganoong bagay, ilayo mo kami sa kaparusahan ng impyernong apoy. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, isa sa mga aral ng aya na ito, mga kapatid, huwag natin ugaliin na kapag tayo ay nakatingala sa kalangitan dahil sa ganda ng langit, lalo pa kapag merong eclipse, o di naman kaya sa mga kapaligiran, sa mga kalupaan na napakaganda ng mga escapades, ang mga tanawin ika nga, naglulunti ang mga tanawin at iba pa, ang ating gagawin lamang ay kumuha ng picture para magkaroon ng Instagrammable post. Wag. Subhanallah. Alalahanin natin yung aya na ito. Pakaalalahanin natin yung aya na ito, mga kapatid. Sabihin natin, mga kapatid, nakagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi na kung saan, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. O Allah na aming Rabb, luwalhati sa iyo, hindi mo ito nilikha ng walang anumang kadahilanan dahil ligtas ka sa mga ganoong bagay. Ilayo mo kami sa kaparusahan ng impyernong apoy. Yan ang dapat maging reaction ng isang mananampalataya bago siya kumuha ng pang-Instagrammable post. Hindi nauna na yung tanataw ng Israel at nakalimutan pa yung mga appreciation niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. O Allah na aming Rabb, iligtas mo kami sa impyerno sapagkat ang sinuman na ipasok mo sa impyerno dahil sa kanyang pagkakasala ay katiyakan na ipinahiya at ipinahamak mo. At walang sinuman ang makapagliligtas sa mga makasalanan at masasama mula sa kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay bukod sa iyo. Pagkatapos, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. O Allah na aming Rabb, katiyakan narinig namin ang nananawagan na siya ay iyong propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanawagan siya sa mga tao para maniwala sa iyo at tumistigo hinggil sa kaisahan mo at isagawa ang iyong batas, na kung kaya tinanggap namin ang kanyang panawagan at naniwala kami sa kanyang mensahe. Kung gayon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at ilihim mo ang aming mga kapintasan at ibilang mo kami sa mga mabubuti. At pagkatapos, sinabi pa, mga kapatid, ito ay dua, mga kapatid sa panampalatayang Islam, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. O Allah na aming Rabb, ipagkaloob mo sa amin ang iyong pangako ayon sa mga sinabi ng iyong mga sugo sa pagiging matagumpay, ganap na kapangyarihan, gabay at patnubay. At huwag mo kaming ipahiya dahil sa aming mga pagkakasala sa araw ng muling pagkabuhay. Dahil sa iyong kabaitan, kailanman ay hindi mo sinisira ang pangako na iyong ipinangako sa iyong mga alipin. At pagkatapos, mga kapatid,
fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u ala amala amilin minkum min dhakarin wa untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Sa makatwid, dininig ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang kanilang mga panalangin. At sinabi niya na hindi niya pinahihintulutan na masayang ang mga mabubuting gawain na pinaghirapan ng sinuman sa inyo, mapalalaki man siya o mapababae, dahil sila ay magkakapatid sa pananampalataya sa din, at ang pagtanggap sa kanilang mga gawa at ang gantimpala para rito ay magkakatulad. Na kung kaya, sa mga ng ibang bayan na hinahangad ang pagmamahal ng Allah, at sila ay pinaalis sa kanilang mga tahanan at pinahihirapan dahil sa kanilang pagsunod sa Allah na kanilang Rab at pagsamba sa Kanya, at nakipaglaban sila at namatay ng alang-alang sa Allah upang mangibabaw ang Kanyang batas, walang pag-alinlangan, ililihim ng Allah ang kanilang nagawang kasalanan na katulad ng paglihim nito sa kanila rito sa mundo, na kung kaya hindi na sila pagbabayaran pa sa kanilang mga nagawang pagkakasala, at papasukin sila sa mga hardin na may mga umaagos na mga ilog sa ilalim ng mga puno at mga palasyo nito, bilang gantimpala sa kanila mula sa Allah, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa Kanya ang masigit na gantimpala. Huwag kang mapalila. Kaya sabi after that, mga kapatid, bilang tinatawag na ayon, la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Huwag kang palilin lang, o Muhammad, o ikaw na Muslim, sa mga walang pananampalataya sa Allah, na nasa kanila raw ang mararangyang kabuhayan, maraming biyaya, paglipat mula sa iba't ibang lugar para sa pangalakal upang kumita ng salapi, TikTok, Instagram, di ba? YouTube at iba pa. Dahil hindi magtatagal ay mawawala rin itong lahat sa kanila at magbabayad sila sa kanilang mga masasamang gawain. Iyadan billah, mga kapatid. Mataun qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Pansamantalang kaligayahan, pagkatapos ang kanilang hahantungan sa araw ng muling pagkabuhay ay impyerno na pinakamasamang tirahan. At pagkatapos yun, sinabi ng Allah, lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. So mga kapatid, at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit yaong mga natakot sa kanilang Rab, sumunod sa kanya mga ipinag-uutos at umiwas sa kanya mga ipinagbabawal, katiyakan inihanda ng Allah para sa kanila ang mga hardin na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno nito. Ito ang walang hanggan na magiging tirahan nila at doon sila ay mananatili magpakailanman. Na sa makatuwid, kung anuman ang nasa Allah ay higit na dakila at nakakabuti para sa mga sumunod, kaysa sa kung ano ang mga kasiyahan na pinagpasasaan o tinatamasa ng mga walang pananampalataya rito sa ibabaw ng daigdig. At pagkatapos sinabi pa ng Allah, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. At katiyakan, mayroon sa mga ahlul kitab, mga Hudyo at mga Kristiyano, ang mga nakatitiyak sa kanyang paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala siyang bukod-tanging Rab, at siya lamang ang sinasamba nila, at sa kung ano man ay pinapahayag sa inyo sa dakilang Quran, at ganoon din sa ipinapahayag sa kanila sa Taurah at saka sa Injil, na nagpapakumbaba sila sa Allah, nagpapasailalim sa kanyang kagustuhan, at hindi ipinagpalit ang mga talata ng Allah sa maliit na halaga ng makamundong bagay, at hindi nila inililihim ang ipinahayag ng Allah, at hindi nila ito binago na tulad ng ibang ahlul kitab. Ang para sa kanila ay dakilang gantimpala sa araw na makakatagpo nila ang Allah, at ito ay magtatamo at matatamo nila ng walang kabawasan. Katiyakan ng Allah ang sari'ul hisab, ang ganap na napakabilis niyang tumuos at walang kahirap-hirap para sa kanya na tuusin ang kanilang mga gawain, at ayon dito sila ay pagbabayarin. At pagkatapos, mga kapatid, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru
wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniwala, o kayong mga Muslim, naniwala sa Allah at sa kanyang sugo, at nagpapatupad ng kanyang mga batas, maging matiisin kayo sa pagsunod ninyo sa inyong Rab at sa anumang dumarating sa inyo na mga kahirapan at pagsubok. Pagsubok, kayo ay magtiis. Lamangan ninyo ang inyong mga kalaban sa pagiging matiisin at magpakatatag kayo at isagawa ninyo ang pakikipaglaban sa aking kalaban na kalaban ninyo. At katakutan ninyo ang Allah sa lahat ng pagkakataon sa paghahangad na makamtan ninyo ang tagumpay na kanyang kaluguran dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Mga kapatid, yung aya na ito mga kapatid ay matatagpuan, walang duda, sa tinatawag na chapter 3, verse 90 hanggang 200. Yan ay 10 aya mga kapatid sa panampalatayang Islam. Naalala ko yung aya na ito, yung part na ito mga kapatid, na kung saan ay dapat lagpasan natin yung ating pagiging matiisin. Okay, lagpasan natin yung pagiging matiisin ng mga kalaban at mga walang panampalataya. Lalong-lalo na yung pagiging matiisin ni syaitan upang tayo ay linlangin. Subhanallah. Saan yung ating pagtitimpi? Saan yung ating pagiging matatag? Saan yung ating pagsasabar sa mga bagay-bagay mga kapatid na sa kabila nito kunting mga tinatawag na mga pagsubok lamang, tayo po ay sabihin nating nag-give up na. Tayo po ay sumuko na agad sa mga bagay-bagay at hindi natin ipinaglalaban kung ano ang tama at kung ano yung tinatawag na katwiran. Subhanallah mga kapatid. At yan ay mga paalala sa ating mga kapatid. Na kung kaya, yung mga aya na ito, subhanallah mga kapatid sa panampalatayang Islam, walang duda, ito yung mga aya na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam that night, at yun yung naging dahilan kung bakit siya iyak ng iyak, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya ito yung dahilan kung bakit niya sinabi. Diba? Sinabi niya ito na ipinahayag sa akin sa gabing ito ang mga ayat at kasawian para sa sino mang binasa ito. Subalit hindi niya ito pinagnilay-nilayan. Subalit hindi niya ito binigyan ng kanyang sarili sa pag-iisip. Subhanallah, yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sana ilayo tayo ng Allah mula sa kasawian. Subhanallah. Dahil lamang sa kawalan ng bahala sa aya na ito mula sa pagmuni-muni at pagnilay-nilay. At ganyan sa buwan ng Ramadan, kung ating isipin, ang kanyang pamamatnubay ni Propeta Sallam ay ang pagpaparami sa mga iba't ibang uri ng gawaing pagsamba. Siya ay nagpaparami ng sadaka at pagpapakabuti. Siya ay nagpaparami ng pagbabasa ng Quran. Siya ay nagpaparami ng pagdarasal, pag-alaala sa Allah, pagsasagawa ng i'tikaf. Ito yung panatili sa loob ng masjid o pang isagawa ang mga tukoy na pagsamba sa Allah. At sa usaping voluntaryo naman, mga voluntary mga deeds, siya sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno hanggang sa sinabi na parang hindi na niya pinutol ang kanyang pag-aayuno. At tinigil niya ang kanyang pag-aayuno hanggang sa sinabi na hindi na siya nagmag-aayuno. Balanse mga kapatid, hindi siya nag-aayuno ng kompleto, diba? Sa loob ng isang buwan. Okay? Maliban sa tinatawag na buwan ng Ramadan. At hindi siya nagparami ng pag-aayuno sa anumang buwan maliban sa pag-aayuno niya sa buwan ng Sha'ban. At lagi niyang ibinabantayan ang pag-aayuno sa bawat araw ng Lunes at gayon din sa bawat araw ng tinatawag na Buwebes. At sa usapin naman ng pagbabasa ng Quran, ang kanyang pagbabasa ay sa paraang tartil, mahinahon, hindi mabilis at hindi nagmamadali. Subalit pagbabasa na paghimay-himay na ito ay letra sa letra, kanyang pinuputol ang pagbabasa bawat aya, mga bawat talata, binibigyang diin niya mga letrang may mga pagpapahaba, kaya naman pinapahaba niya ang Rahman at ganoon din ang Rahim, di ba? At siya ay nagpapakukup sa Allah laban sa sinumang syaitan sa umpisa ng kanyang pagbabasa at kanyang sinasabi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, di ba? At iba pa mga siga. Umaari na ang kanyang sinasabi ay A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, di ba? Ako ay nagpapakup sa Allah, sa nakakarinig ng lahat, ang nakakaalam ng lahat, laban sa sinumang syaitan mula sa kanyang kalukuhan, mula sa kanyang kapalaluan at mula sa kanyang bulong o siher o mahika. At siya sallallahu alaihi wasallam ay mayroong hizb, isang bahagi ng Quran sa pagbabasa at hindi niya ito nilalabag. Mashallah, yan ang Propeta sallam. Siya ay nagbabasa minsan ng Quran na nakatayo, na nakaupo, nakahiga, na nasa kalagay ng kalinisan, at maging sa wala siyang wudu, wala sa estado sa siya may wudu, nagbabasa siya ng Quran at walang nakapagpapigil sa kanya sa pagbabasa maliban na lamang kung siya ay nasa kalagay ng janaba, diba? Which is yung majority impurity mga kapatid, diba? So lahat ng ito mga kapatid, either voluntary o either obligatory, ay nagpapakita sa atin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang napakabuti at napakagandang huwaran natin para sa atin
pagdating sa pagiging matatag, pagdating sa pagiging matiisin sa pagsamba sa Allah, pagdating sa pagiging tinatawag na matibay sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time, hindi siya nag-give up sa mga bagay na ito, voluntarily, obligatory. Mashallah tabarakallah. Yan mga kapatid. Sa lahat ng aspeto, ika nga, ng mga kabutihan, yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At of course, ang Propeta sallallahu mga kapatid, siya'y qudwa, siya'y halimbawa ng pag-aalaala sa Allah, ng zikir, ika nga sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin tinatawag na tularan. Siya, sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-perfectong tao sa pagsasagawa ng zikir. Naalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat kondisyon, sa bawat kalagayan. Nakatayo siya, nakaupo siya, naglalakad siya, nakasakay siya, habang naglalakbay at habang tumitigil sa isang lugar. Diba? Yan ang Propeta sallam, diba? Bago at pagkatapos ng mga gawain ay laging nakaakibat yung tauhid sa kanya. Bismillah, alhamdulillah, sa lahat ng mga ginagawa niya. At gayon din mga kapatid sa panampalatayang Islam, siya sallallahu alaihi wasallam ay nag-anyaya sa atin na sundin natin siya at atin siyang tularan sa kanyang panalangin at pag-aayuno at maging sa tinatawag na pag-aasawa. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Anas bin Malik radiyallahu an, na kanyang sinabi, Ja'a thalathatun rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallama ilaihim yas'aluna an ibadatil Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha faqalu wayna nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar qala ahaduhum ama ana fa inni usalli al-layla abadan wa qala akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir wa qala akhar ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antumul ladzina qultum kadha wa kadha ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa asqakum lah lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. So mayroong tatlong tao. Mayroong tinatawag na tatlong tao ang dumating sa bahay ng mga asawa ng Propeta Muhammad sallam upang magtanong tungkol sa kung papaano ba talaga ang pagsamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gaano siya ka-strong sa pagsamba. Nang sinabihan nila, para bagang gusto nilang i-compare yung kanilang ginawang pagsamba sa propeta, ay yung kanilang ginawang pagsamba sa Allah at sa pagsamba ng propeta sa Allah. Parang gusto nilang i-compare, para bagang gusto nilang higdan ng Propeta sallam, kaya nagtanong sila. Okay? Kahit nang sinabihan sila na ganito ang Propeta sallam, parang iniisip nila ba na ang kanilang ginawang pagsambay kakaunti lamang. Diba? Kung hihambing sa ginawa ng Propeta, ay, parang kunti na pala yung ginawa natin. So, lamangan natin ang propeta. Diba? At kanilang sinabi, dahil nga doon sa kanilang ganun mindset, gusto lang lamangan o pantayan ng Propeta Muhammad, subalit hindi na makakayanan. Subhanallah. Kaya sabi niya, nasaan tayo kaugnay sa sugo ng Allah? Nasaan na ba tayo sa sunnah? Nasaan na ba tayo sa ginawa ni Propeta Sallam? Samantala ang kanyang nakaraan at hinaharap na kasalanan o pagkakamali ay napatawad na. Isa sa kanila ay nagsabi, kung ganun, ito yung gagawin natin. Sabi ng isa, ngunit ako, kasi tatlo sila ngunit ako, sabi niya, ako, magdarasal ako sa buong gabi, bawat gabi. Every night yan, gagawin ko yan. Diba? Hindi na ako matutulog. Hindi na ako titigil. Diba? Sinabi naman ng isa, ako ay mag-aayuno. Kung ikaw ay magdarasal, buong gabi di ka matutulog. Ako naman, mag-aayuno ako sa lahat ng oras at hindi ko na ititigil ang aking pag-aayuno. Sabi ng isa, ay patalo ng isa, ay pawat di ba? Samantalang sinabi ng isa, lalayuan kung ako, kung kayo pag-ayuno, ikaw ay tinatawag na pagdarasal, ako naman, lalayuan ko na ang mga kababaihan. Hindi na ako mag-asawa pa. Hindi na ako mag-asawa pa. Dahil bakit? Ilalaan ko na lamang yung aking buhay, yung aking oras sa pagsamba sa Allah. Pagkatapos, dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, kayo ba ang nagsabi na ganito ganyan? Kayo ba? Sabi niya, sumpaman sa Allah. Sabi ni Propeta sallam, sumpaman sa Allah. Ako ang higit na nangangamba at mayroong takot sa Allah kaysa sa inyo at nakababatid sa Allah kaysa sa inyo. Sabi niya. Subalit, sa kabila nito sabi niya, ako ay nag-aayuno at tumitigil sa pag-aayuno. Ako ay nagdarasal at nagpapahinga natutulog. At ako ay nag-aasawa ng mga kababaihan na kung kaya sino man ang ayaw sa aking sunna ay hindi kabilang sa akin. Ibig sabihin, ako ay walang kinalaman sa kanila. You know? Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kahit sinabi ni Ibn Hajar rahimahullah sa kanyang sinabi na faman raghiba an sunnati falaysa minni, ibig sabihin, sino man na kanyang tinalikdan ang aking kaparaanan, ang aking sunnah, tariqati,
at tumangkilik sa kaparaan ng bukod sa akin, siya ay hindi kabilang sa akin. Na kung kaya, ang pag-aasawa, ang pag-ibada na balanse ika nga, pagtulog, tapos paggising para magsala, mag-ayuno, tapos mag-iftar, o anumang katulad nito, ito ang pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya huwag kang magpakalunod sa ibada, kalimutan mo ang tinatawag na bahagi mo dito sa ibabaw ng mundo. At the same time, huwag kang magpakalunod sa ibabaw ng makamundong bagay para makalimutan mo ang kabilang buhay. At ang kaparaanan ng Propeta Sallam ay matuwid at totoo at mapagbigay. Kaya naman, kanyang ititigil ang kanyang pag-ayuno upang magkaroon ng lakas sa pag-ayuno. Siya ay natutulog upang magkaroon ng lakas sa pagtayo ng pagdarasal. Siya ay nag-aasawa upang buksain ang syahwa, ang sariling pagnanasa, upang mapangalagaan ang kalinisan ng puri at magparami ng lahi. At sa hadith na ito, ay batayan sa pagsubaybay sa mga kalagayan ng mga nakatataas, sa paggaya sa kanilang mga gawain at kilos. At sino man ang disidido sa gawaing mabuti at kinakailangan niya itong ihayag o ipakita sa publiko na siya ay ligtas sa tinatawag na riya. Okay, pakitang tao. So yung mga sahaba na ganyan-ganyan, sabi na, gusto ko ganito yung gawin ko, mag-ayuno ganyan, magdarasal, mag-asasam like that, hindi ibig sabihin na sila ay riya, mga kapatid. Dahil wala nang tinatawag na mas malapit pa sa Allah, ika nga, pagkatapos ng Propeta Muhammad, mula sa mga katauhan, maliban sa mga sahaba. Pakatandaan natin yan. Kaya naman, ligtas ang kanilang mga sariya, pagkitang tao. At ito'y walang anuman kapag ito'y ginawa ng isang tao na ihayag ang kanyang ibada, ang mabuting gawa, so long na merong pag-iingat sa kanyang puso na mapasukan ng riya at saka ng sum'a. Okay? Ay mga kapatid, I think, bilang panghuli mga kapatid, inshallah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay huwaran sa pagsasagawa ng Hajj. Walang duda. Ang Hajj ay mula sa mga malinaw na mga gawaing pagsamba sa Islam. Alam natin yan. Na kung saan natatangi rito ang mga tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay narapat na pamarisan sa bagay na ito. Ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos na siya ay dapat sundin sa gawaing Hajj. Alinsunod sa kanyang sinabi, litakhudu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadihi. Kunin ninyo mula sa akin ang inyong mga gawaing Hajj sa Umrah, kasi ang Umrah ay minor Hajj. Marahil ay hindi ko na magagawang muli ito pagkatapos ng Hajj na ito. At yan nga totoo, yan ay tinatawag na Hajjatul Wada. Ang pagsunod sa halimbawa ng Propeta Sallam ay hindi dapat limitado sa paggaya sa mga aspeto ng kanyang pagkatao. Pakatandaan natin yan. Subalit saklaw na rito ang mga aspeto ng kanyang practical na buhay, mga kapatid. Kaya naman ang kanyang gabay at patnubay sallallahu alaihi wasallam ang pinakaganap at pinakakumpletong gabay na rapat na tularan ng bawat Muslim. Diba? So yun mga kapatid. Of course, since nawala na tayong oras mga kapatid, kaya naman ay gusto ko na natin tapusin ito, di ba, para makapasa sa sira. Subalit alhamdulillah hindi pa natin natapos at may mga bagay at importante pa tayong malalaman sa mga bagay na ito. At bago tayo dadako mismo sa tinatawag na sabihin nating sira an-nabawiyya, and hopefully sinadya ko talaga ito para wag mo nang pumasok sa sira an-nabawiyya upang magkaroon tayo ng idea kung gaano kahalaga sa atin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang manatili sa ating mga puso ang pagmamahal at lalong umusbong at lalong sabihin nating umudlad ang pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paggaya at gawing halimbawa siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Diba? Bago natin pag-aralan yung kasaysayan ng kanyang lahi at maging kasaysayan niya. At least nagkaroon tayo ng tinatawag na prior idea sa mga bagay na ito kung paano tayo sumunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And hopefully ay tayo ay nagbigay ng kunting kaalaman, kunting pagpapaalala sa atin, sa ating sarili at ganin sa ating lahat. At naway dagdagan yung ating mga kaalaman hinggil sa ating propeta, hinggil sa ating din. Naway tayo gantimpalahan ng Allah at pagpalain at naway patawarin ating mga pagkakasala. At anumang mga sinasabi ko rito na ito ay totoo at ito ay tama, ito ay mula sa Allah. At kung anuman sinasabi ko rito na ito ay mali, ito ay galing sa akin at mula sa syaitan at naway patawarin ako at patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum mga kapatid, jazakumullahu khair. At mga huling natitirang minuto, yung ilalaan natin sa mga katanungan o di naman kaya mga sabihin nating mga suggestion o kaya anumang katulad nito. And the open Rulita. Okay. Ay, actually ang rulita po wala na po kasi dalawa lang ngayon kasi yung dalawa natitira yon kahapon na hindi na po. Okay, inshallah. Okay. So, yun mga kapatid, wait lang nga yan natin.